Ang pamagat ng ating kwento. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ng buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Kailangan ko ang inyong pag-subscribe sa ating channel. Ating ipagpatuloy ang kwento, nagbabago ang pangalan ng karakter. Pakisubaybay para maintindihang mabuti ang takbo ng kwento. Kabanata 3571. Buwisit. Nagulat ng husto siyang nagtatago sa kwartong si Derry nang makita niya ang pagtanggi ni Ghost Valley Sage kay Grunt. Dapat lang na makuha ni Master ang pinakakakaibang tao na nakilala ko matapos niyang ituring na kapantay niya ang Nine Heaven Emperor. Mukhang wala ng kahit na sino sa mundong ito ang may kakayahan na magbigay ng ganitong klaseng mga salita. Dito na nagising sa katotohanan ang napapahiyang si Grunt, kaya wala na itong nagawa kundi sabihin na, kung ganoon ay magpahinga na po kayo, Mr. Ghost Valley Sage. Patawarin niyo po ako sa biglaan kong pagsira sa inyong pahinga. Paumanhin po. Tinawag ni Grunt ang kanyang mga sundalo habang nagsasalita bago mabilis na umalis sa bakuran. At nang umangat ito sa ere ay napatingin itong muli sa maliit na bakuran ni Ghost Valley Sage. Ayaw niya sanang umalis pero wala na siyang magagawa pa rito. Maging ang Nine Heaven Emperor ay nagpakita ng respeto kay Ghost Valley Sage. Kaya paano magagawa ng isang Heavenly Saint General na si Grunt na magpaka-arrogant rito? Halugugin ninyo ng maigi ang mga lugar sa paligid. Sigaw ni Grunt habang isinasara ng gusto ang kanyang mga kamao at lumilipad palayo sa Ghost Mountain Range. Buwisit. Ang lakas ng loob ni Daryl na pagbantaan ako na sasabihin niya sa Emperor ang tungkol sa pagnanakaw namin ng mga prutas. Kinakailangan ko siyang mahuli kahit na pagbalibalik-teren ko pa ang buong Godly Region. Isip nito. Opo, dito na iisang sumagot ang 12 ng mga sundalo ni Grunt habang sinisimulan ng mga itong halughugin ang bundok para maghanap ng anumang bagay na makapagtuturo sa kinaroroonan ni Daryl. Pero wala pa rin silang nakita na kahit ano matapos nilang libutin ang paligid ng Ghost Mountain na lalong nakapagpainis kay Grunt. Dito na biglang lumapit ang isang sundalo kay Grunt habang nagbibigay ng isang suhestyon. Heavenly Saint General, naniniwala po ako na nagtatago si Daryl sa maliit na bakuran ni Ghost Valley Sage. Siguradong hindi niya tayo magagawang takbuhan gamit ang natitira niyang lakas sa mga sandaling ito. Dito na tumatainggong sumangayon ang ibang mga sundalo. Oo nga, siguradong hindi siya makakalayo rito. Maaari ring nagtatago ito sa kwarto ni Mr. Ghost Valley Sage. Heavenly Saint General, bakit hindi na lang natin pasukin ang bakuran nito? Mas lalong nainis at nagalit si Grunt nang mapakinggan niya ng mga suhestyon ng kanyang mga tauhan na sinabayan pa ng pagsama ng kanyang mukha. Mas madali itong sabihin kaysa gawin. Hindi niyo ba alam na nirerespeto ng kamahalan si Ghost Valley Sage? Siguradong naghahanap ako ng gulo sa sandalig, pasukin ko ang bakuran nito. Galit na sinabi ni Grunt habang tumitingin sa paligid. Habang nakakaramdam ng matinding pagkadehado, agad niyang ikanaway ang kanyang kamay sa kanyang mga tauhan habang sinasabi na, halika na, umalis na muna tayo rito. Wala namang kahit na sino sa mga sundalo ang sumuway as autos ni Grunt, kaya mabilis na umalis ang mga ito kasama ng kanilang leader. Samantala, nakahinga naman ng maluwag si Daryl matapos niyang makita ang pag-alis ni Grunt sa Ghost Mountain kasama ng kanyang mga sundalo. Hindi nagtagal ay napasimangot si Ghost Valley Sage kay Daryl habang kalmadong naglalakad papasok sa kwarto nito. Ano ba talaga ang nangyayari, Daryl? Inaral niya si Daryl at agad na naramdaman ang kaluluwa ng isang diwata sa loob nito, pero masyado pa rin itong naging unstable. Agad na na-confuse dito si Ghost Valley Sage, kahit na isang talentado ang henyong si Daryl sa pagpapalakas, magiging imposible pa rin para rito ang pagpunta sa Shattered Void level sa loob lang ng ilang taon. Awkward namang napakamot sa kanyang ulo si Daryl bilang sagot sa direktang tanong ni Ghost Valley Sage bago ipaliwanag ang kanyang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. At nang matapos ay agad na nagpakita ng mapait na itsura si Daryl habang sinasabi na, Master, pinaplano ko po talagang umalis sa Godly Region at bumalik sa Nine Mainlands nang gamitin ko ang teleport array. Pero hindi ko po inasahan ang biglang pagpapakita ni Ferguson para habulin ako. Kaya wala na po akong nagawa kundi magtago sa Spirited Fruit Garden. At pagkatapos ay inutusan po ako na magdala ng mahahalagang prutas kay Empress Heidi, pero agad akong nawala noong paalis na po ako ng Jade Fairyland.
Kaya ginamit ko po ang aking transfiguration powder para magpanggap bilang Nine Heaven Emperor, pero hindi ko po inaasahan na makakasalubong ko rito sina Grunt. Kabanata 3572. Nagulat si Ghost Valley Sage nang marinig niya ang kinuwento ni Daryl. Agad siyang natigilan nang marinig niya ang paglalakas loob ni Daryl hindi lang sa pagnanakaw ng mga mahahalagang prutas kundi sa pagkukunwari rin bilang Nine Heaven Emperor. Ang isa sa mga ito ay sapat na para mahatulan siya ng kamatayan. Hindi naman nagsalita ng kahit na ano si Daryl nang mapansin niya ang pananahimik ni Ghost Valley Sage matapos niyang ibahagi rito ang mga nangyari. Agad siyang ninerbiyos sa mga sandaling ito. Dito na biglang tumawa ng malakas si Ghost Valley Sage nang makita niya kung gaano ninerbiyos si Daryl. Tingnan mo kung gaano ka katulala. Okay lang kahit nakawin mo pa ang ilang mga mahahalagang prutas doon. Masyado ng marami ang mahahalagang mga prutas sa Spirited Fruit Garden kaya hindi na ito magagawang ubusin maging ng Nine Heaven Emperor. Kaya okay lang kahit na kumuha ka ng ilan sa mga ito. Para naman kay Grunt at sa mga sundalo niya na nakakita sa iyong nagpapanggap bilang Nine Heaven Emperor, hinding-hindi ka nila magagalaw dahil wala rin naman silang kahit na anong ebidensya na makapagpapatunay na ginawa mo nga ito. Nagmukhang relaxed at kalmado si Ghost Valley Sage habang nagsasalita na para bang wala lang ang mga bagay na ito. Alam ni Ghost Valley Sage kung gaano kaseryoso ang mga bagay na ginawa ni Daryl. Pero isa pa rin siyang uri ng tao na hindi nagpapakita sa kanyang mga emosyon na agad pang sinamahan ng pagiging protective niya kay Daryl. Kaya agad niyang comfort ang nababahalang si Daryl sa mga sandaling iyon. Dito na biglang nagliwanag ang mood ni Daryl. Ano pa ang dapat nakatakutan ni Daryl matapos nitong marinig ang pag-comfort at paniniguro sa kanya ni Ghost Valley Sage? Masyadong mapanganib ang pagpunta mo rito sa Godly Region, Daryl. Kaya mula sa araw na ito ay hindi ka po pwedeng lumayo sa akin. Ihahatid kita sa sandaling mapaganya ko ang teleport gateway. Seryosong sinabi ni Ghost Valley Sage kay Daryl habang nagmumukhang seryoso sa pagbibigay dito ng payo. Kahit na hindi natatakot si Ghost Valley Sage sa Nine Heaven Emperor, gumawa pa rin ito ng isang heinous crime matapos nitong nakawin ang ilang mga mahahalagang prutas at magpanggap bilang Nine Heaven Emperor. Kaya mas maigi kung didikit si Daryl sa Ghost Valley Sage para mapanatili ang kaligtasan nito sa Godly Region. Tumanggo naman si Daryl at na-curious na nagtanong ng, Master, gaano katagal po kaya ako maghihintay bago mangyari yun? Mananatili ka rito ng 2 hanggang 3 araw. Tandaan mo na bawal kang maglibot-libot, at higit sa lahat, huwag na huwag kang aalis sa Ghost Mountain, naiintindihan mo ba? Isip ni Ghost Valley Sage bago ito sumagot. Muling tumanggo si Daryl habang sinasabi na, Master, ayon po sa nalalaman ko, ang lahat ng mga teleport gateway sa Godly Region ay binabantayan ng mga supervisor. Maaari mo po kayang mapaganya ang isa sa mga ito nang walang pahintulot sa kanila. Hindi niyo po ba malalabag ang mga batas sa Godly Region sa sandaling gawin ninyo ito? Natuwa naman si Ghost Valley Sage sa isinagot ni Daryl habang tumatawang sumasagot ng, wala ako sa ilalim ng mga batas ng Godly Region. Alam mo ba na isa akong recluse dito? Isang recluse? Natitigil ang tanong ni Daryl. Sa loob ng ilang minuto ay nagawang ipaliwanag ni Ghost Valley Sage kay Daryl na ang mga taong dumarating sa Godly Region mula sa Shattered Void ay binibigyan ng pagkakataon para dinggin ng Nine Heaven Emperor. Dito na sila bibigyan ng 2 pagpipilian, ang manampo ng kanilang katapatan sa Nine Heaven Emperor at mabigyan ng titulo kagaya ni Grunt at Ferguson o mamuhay ng mag-isa at mag-meditate. Pinili ni Ghost Valley Sage na mamuhay ng mag-isa sa Godly Region. Sinubukan ng Nine Heaven Emperor na imbitahin si Ghost Valley Sage na maglingkod sa kanya pero determinado itong tumanggi sa alok ng Emperor. Kaya sa huli ay wala nang nagawa ang Nine Heaven Emperor. Kundi pumayag sa gusto ni Ghost Valley Sage, dito na niya ibinigay ang Ghost Mountain dito para maging isang eksklusibong lugar para tirhan nito. Walang sinuman sa Godly Region maliban kay Ghost Valley Sage ang binigyan ng ganitong trato ng mismong Nine Heaven Emperor. Dahil ang lahat ng ito sa respeto at paggalang na ipinakita ng Nine Heaven Emperor kay Ghost Valley Sage kaya maging si Grunt ay hindi nagawang maging bastos sa harapan nito. Agad namang tumanggo si Daryl nang malaman niya ang estado ni Ghost Valley Sage habang mas hinahangaan pa ito ng husto. Kahit na mayroong mataas na estado si Ghost Valley Sage sa Godly Region,
hindi pa rin siya maaaring gumamit ng teleport gateway nang walang pahintulot. Kaya napagdesisyonan niya na wawasake niya ang teleport gateway sa sandaling may hatid niya. Nang tahimik si Daryl pabalik sa Nine Mainlands. Walang kahit na anong mangyayari hanggat hindi ito magagawang malaman ng Nine Heaven Emperor. Samantala, kasalukuyang nakaupo ang Nine Heaven Emperor sa isang trono sa loob ng Colossal Palace habang nagmumukhang relaxed sa mga sandaling ito. Kasalukuyan namang nakaluhod ng buong galang si Ferguson sa kanyang harapan. Sa Colossal Palace pinapamahalaan ng Nine Heaven Emperor ang Godly Region kaya nagkaroon ito ng napakagandang disenyo. Kabanata 3573. Makikita ring malinis na nakatayo sa magkabilang gilid ng hall ang dalawang linya ng mga opisyales sa Godly Region. Nag-request ka na pakinggan kita, Ferguson. Ano ang nangyari? Tanong ng Nine Heaven Emperor. Dito na napatingin ang lahat ng mga opisyal na nasa hall kay Ferguson. Huminga naman ng malalim si Ferguson bago ayusin ang kanyang mga emosyon at sumagot ng, kamahalan, tungkol po ito sa Nine Mainlands. Sa loob ng ilang minuto ay nagawang sabihin ni Ferguson ang lahat ng kanyang nalaman mula kay Daryl sa Nine Heaven Emperor. Nang matapos ito sa pagsasalita, maingat na sinabi ni Ferguson na, wala na po ngayong namumuno sa Ghost World kaya umaasa po ako sa inyong mga salalong. Madaling panahon, kamahalan. Ano? Agad na nagulat ang Nine Heaven Emperor at ang mga opisyal na nasa hall nang marinig nila ang balita. Hindi na masyadong nabibigyan ng atensyon ng Nine Heaven Emperor ang mga nangyayari sa mundo ng mga tao nitong mga nakaraang taon. Hindi niya inasahan na ganito karami ang mga bagay na mangyayari sa Nine Mainlands at sa Ghost World. Hindi nagtagal ay nagising na rin ito sa katotohanan habang tumitingin sa kanyang mga opisyal at nagtatanong ng, ano sa tingin ninyo? Isang opisyal naman ang humakbang paabant bago ito magsalita gamit ang isang tono na palaging kumakampi sa tama. Kamahalan, masyadong naging ambisyoso ang King of the Dead kaya siguro gumawa ito ng paraan para sakupin ang mundo ng mga tao. Naniniwala po ako na dapat lang na makuha ng ibang tao ang kanyang kapangyarihan. Sa bagay, masyado ring madudumi ang puso ng mga tao sa Nine Mainlands. Ang lakas ng loob nilang mangarap na maging bagong King of the Dead matapos nitong kunin ang angkin nitong kapangyarihan. Naniniwala po ako na dapat lang na itama natin ang lahat sa Nine Mainlands at sa Underworld. Tumatango namang sumangayon ang ibang mga opisyal sa hall. Opo, dapat lang na may gawin tayo tungkol sa bagay na ito. Opo, hindi na natin dapat pang patagilan ito. Dito na biglang bumagsak ang mukha ng Nine Heaven Emperor habang naririnig ang opinyon ng kanyang mga opisyal. Dito na siya huminga ng malalim habang sinasabi na, dapat lang na magpadala tayo ng envoy papunta sa Nine Mainlands. Opo, kamahalan. Iisang sagot ni Ferguson at ng mga opisyal na nasa hall. Samantala, naghanda naman si Ghost Valley Sage ng isang kwarto na maaaring tulugan ni Daryl. Dito na binawi ni Daryl ang kanyang pahinga matapos nitong matulog ng kalahating araw. Naramdaman niya na presko ang kanyang nararamdaman matapos nitong makatulog ng mahaba kaya agad siyang nagsimula sa pagmameditate para maging stable ang kaluluwa sa kanyang katawan. Naging mabilis ang progress ng kanyang pagpapalakas ng dahil sa gabay na ibinigay ni Ghost Valley Sage sa kanya. Lumipas ang isang araw sa loob ng isang iglap at kinaumagahan ay sinabihan ni Ghost Valley Sage si Daryl na maglakad-lakad sa labas habang mag-isa niyang binubuo ang teleport gateway sa loob ng kanyang kwarto. Tumayo naman si Daryl sa bakuran habang nakatingin sa mga ulap sa malayo na bumalot sa buong bundok. Dito na siya nakaramdam ng kapayapaan sa kanyang dibdib. Pero nakaramdam din siya ng kaunting nerbiyos nang maalala niya ang isang araw sa Godly Region ay katumbas ng isang buwan sa Nine Mainlands. Umaasa ako na magagawa at mapapagana ni Master ang teleport gateway sa lalong madaling panahon, isip ni Daryl. Dito na niya nakita ang tatlong mga imahe na nagpakita ng mabilis sa mula sa kalanggitang hindi kalayuan sa kanila. Binubuo ito ng dalawang lalaki at isang babae na kung saan ang isa ay isang matandang lalaki na nakasuot ng isang grayish-white na robe habang makikita ang isang kulay puting balbas at buhok sa kanyang ulo. Nagpapakawala ito ng isang napakalakas na aura ng isang transcendent immortal. Habang ang isang lalaki naman ay mukhang nasa kanyang 30s, nagmukha itong charismatic at kakaiba. Ang babae naman ay mukhang nasa kanyang 20s, nagmukha itong bata at maaliwala sa maiksi at kulay asul nitong palda habang mukha namang cute ang dalawang mabibilog nitong mga mata. Isa,
Nabalot ng malakas na aura ang tatlo habang ipinapakita na isa silang uri ng taong may hindi birong mga kakayahan. Buwisit, nagulat ng husto si Daryl nang makita niya ang tatlong mga bisita. Kabanata 3574. Naisip ni Daryl kung tauhan ang mga ito ni Grant na nagpunta para dakipin siya. Tatakbo na sana siya pabalik sa kanyang kwarto para magtago sa mga ito pero huli na ang lahat. Mabilis na lumapag ang tatlo sa loob ng maliit na bakuran sa loob ng isang iglap habang nakatitig ang kanilang mga mata kay Daryl. Lalo na ang babae na nagtatakang tumingin kay Daryl mula ulo hanggang paa. At pagkatapos ay biglang lumingon ang babae sa matandang lalaki bago sabihin, hindi ba't mag-isa lang na nakatira rito si Mr. Ghost Valley Sage? Kung ganoon ay bakit nagkaroon ng bata rito? Tumanggaw naman ang matandang lalaki nang hindi nagsasalita. Nakahinga naman ng maluwag si Daryl sa kanyang sarili nang malaman niya na hindi tauhan ni Grant ang mga ito, dahil kung hindi ay hindi maku-curious ang kasama nilang babae sa kanyang pagkatao. Wala siyang kaidea na ang matandang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Immortal Venerable Balman habang ang binata at dalagang kasama nito ay kanyang mga disipulo. Ang binata ay nakilala sa pangalang Harrison habang ang babae naman ay nakilala sa pangalang Laurel. Gaya ni Ghost Valley Sage, pinili rin ni Immortal Venerable Balman na mamuhay ng mag-isa. Nakilala siya sa tawag na Immortal Venerable Balman nang dahil sa paninirahan nito ng mag-isa malapit sa dagat ng Balman. Agad na nagpunta si Immortal Venerable Balman kay Ghost Valley Sage nang makatungtong ito sa Godly World para bisitahin at magbigay ng respeto rito dahil matagal na niya itong hinahangaan. Dito na sila naging malapit na magkaibigan kaya naging natural na lang para sa dalawa ang pagbisita sa isa't isa ng ilang beses. Walang ginagawa si Immortal Venerable Balman noong araw na iyon kaya naisipan niyang bumisita kay Ghost Valley Sage kasama ng kanyang mga disipulo. Dito na nagkaroon ng interes si Laurel kay Daryl. Ikaw, ano ang pangalan mo? Bakit ka nandito? Napakapit sa tanong ni Laurel si Daryl dahil hindi niya kilala kung sino ang kausap niya. Isang sandali ring na blanko ang kanyang isipan habang nakatayo sa harapan ng tatlo. Dito na biglang narinig ni Daryl ang isang malakas na tawa sa kaniya'y naglikuran noong nakakaramdam na ito ng awkwardness sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay naglakad na rin palabas ng kanyang kwarto si Ghost Valley Sage habang ipinapakita ang mataas na ngiti sa kanyang mukha. Ikaw pala iyan, Immortal Venerable Balman. Pagpasensyahan mo na at hindi kita nabati kanina. Lakad ni Ghost Valley Sage palapit kay Immortal Venerable Balman bago nakangiting sabihin na, pasok tayo. Hindi mo na kailangang gumalang ng husto. Ngiti ni Immortal Venerable Balman habang sinesenyasan sina Harrison at Laurel na sundan siya papasok sa kwarto. Agad namang sumunod si Daryl sa grupo. At nang makarating sila sa kwarto, agad na inutusan ni Ghost Valley Sage si Daryl na, ipaghanda mo kami ng tsaa. Masunuri namang sinunod ni Daryl ang utos kaya agad itong umalis para gumawa ng tsaa. Habang gumagawa ng tsaa ay paimpol nitong hinatak ang manggas ni Ghost Valley Sage habang nagtatakang nagtatanong ng, Master, saan po nagmula ang kagalang-galang ninyong bisita na ito? Bahagya namang ngumiti si Ghost Valley Sage habang mahinang sumasagot ng, siya si Immortal Venerable Balman at ang dalawang kasama niya ay kanyang mga disipulo. Walang interes si Immortal Venerable Balman sa kasikatan at kayamanan kaya nito pinili na mamuhay ng mag-isa kagaya ko. Isa itong tao na may angking kakayahan kaya kinakailangan mong kumilos ng maayos sa paligid niya, naiintindihan mo ba? Mga disipulo naman niya ang binata't dalaga na kanyang kasama. Harrison ang pangalan ng lalaki, habang Laurel naman ang pangalan ng babae. Madalas mapag-isa si Harrison habang mahilig namang makipag-usap at makipagkaibigan si Laurel. Tahimik na tumanggaw si Daryl nang marinig niya ang payo ng kanyang Master. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang pagpapakulo niya sa tsaa na kanyang dinala sa kanilang mga bisita. Ngumiti si Immortal Venerable Balman kay Ghost Valley Sage habang nagtatanong ng, hindi ba't mag-isa ka lang na namumuhay dito, Mr. Ghost Valley Sage? Bakit ka nagkaroon ng kasamang binata rito? Katulong ko ang isang ito. Kahit na gusto kong mamuhay ng mag-isa, mas mabuti pa rin na magkaroon ako ng kasama na makakatulong sa mga gawain ko rito. Walang pakialam na sinagot ng nakangiting si Ghost Valley Sage. Nanatili itong kalmado habang sinasagot si Immortal Venerable Balman.
hinding-hindi nito sasabihin na disipulo niya si Daryl. Sabagay, nagmula si Daryl sa mundo ng mga tao at nagawa rin itong magnakaw ng mga mahahalagang prutas sa Spirited Fruit Garden at magpanggap na 9 Heaven Emperor. Kaya wala nang nagawa si Ghost Valley Sage kundi sabihin na katulong nito si Daryl para maprotektahan ang pagkatao nito. Katulong, tango ni Immortal Venerable Balman, hindi na ito nagtanong pa ng husto kay Ghost Valley Sage. Dito na nagpakita ng ini sa kanilang mga mukha sina Harrison at Laurel habang nakatayo sa likuran ni Immortal Venerable Balman. Inakala nila na disipulo ni Ghost Valley Sage si Daryl pero isa lang pala itong walang kwentang katulong dito. Wala namang naging pakialam si Daryl sa pagtingin sa kanya ng naiinis na sina Harrison at Laurel. Sanay na siyang makakita ng ganitong mga klase ng tao na hinusgahan siya ng dahil sa kanyang itsura kaya hindi na siya naapektuhan pa sa mga ito. Naiinip na po ako rito, Master. Gusto ko po munang maglakad-lakad sa labas. Masyado pong nakakainip dito dahil hindi ko naman naiintindihan ang pinag-uusapan ninyo ni Mr. Ghost Valley Sage, ngungusong reklamo ni Laurel pagkatapos ng isang sandali. Napasimangot naman si Immortal Venerable Bellman habang sinisermonan si Laurel, umayos ka sa harapan ni Mr. Ghost Valley Sage, Laurel. Kahit na naging matapang ang tono nito sa pagsasalita, agad pa ring makikita ng kahit na sino sa mga mata ni Immortal Venerable Balman na masyado itong maalaga sa kanyang mga disipulo. Kabanata 3575. Okay ang iyan. Bata pa naman sila. Hayaan mo na siyang maglakad sa labas. Tumatawang sinabi ni Ghost Valley Sage kay Immortal Venerable Balman. Huminga naman ng malalim si Immortal Venerable Balman bago nito sabihin kay Laurel na, sige kung ganoon, papayagan kitang maglakad pero huwag na huwag kang lalayo o aalis ng Ghost Mountain. At pagkatapos ay sinabi nito kay Harrison na, samahan mo si Laurel. Ingatan mo siya at siguruhin mo na hindi ito masyadong maglilikot labas. Kilalang kilala ni Immortal Venerable Balman si Laurel na isang pasaway na dalagang susunod sa anumang maisip nitong gawin. Tumanggo naman si Harrison bago ito lumabas kasama ni Laurel. Dito na biglang hinatak ni Laurel ang kamay ni Daryl nang nasa pintuan na. Ito habang nakangiting sinasabi na, sumama ka na rin sa amin. Ikaw ang katulong dito ni Mr. Ghost Valley Sage hindi ba? Kung ganoon ay dapat lang naiikot mo kami sa paligid. Buwisit. Natigilan si Daryl kay Laurel nang hawakan nito ang kanyang kamay ng biglaan, dito na tuluyang nagblanko ang kanyang isipan. Hindi lang pilya si Laurel dahil isa rin itong uri ng babaeng mabilis makipagkaibigan sa mga taong hindi nito kilala. Paano nito nagawang hawakan ang aking kamay sa una naming pagkikita? Sabagay, isa lang akong katulong ni Ghost Valley Sage at hindi isang disipulo kaya paano ko magagawang lumabas para makipaglaro sa kanila? Dito na niya biglang binigyan ng tingin si Ghost Valley Sage para humingi rito ng tulong para mailabas siya sa sitwasyong iyon. Pero hindi naman mapanatili ni Ghost Valley Sage na seryoso ang kanyang mukha habang tumatango ito kay Daryl. Wala nang magagawa si Daryl kundi lumabas kasama ni Laurel ngayong binigyan na siya ng pahintulot ni Ghost Valley Sage. Agad na nagbago ang pakikitungo ni Laurel kay Daryl nang makalabas sila sa maliit na bakuran ni Ghost Valley Sage. Ngayong ikaw pala ang katulong ni Ghost Valley Sage, pamilyar ka ba sa lugar na ito? Narinig ko na masyado raw komplikado ang daan sa Ghost Mountain kung saan makikita rin ang ilang mga interesanteng mga lugar. Kaya bakit hindi mo kami ilibot sa mga ito? Naiinis nitong sinabi. Agad na natigilan si Daryl nang marinig niya ang request ni Laurel, dito na siya nagdadalawang isip na sumagot ng, 2 araw pa lang po ako rito kaya hindi pa po ako pamilyar sa lugar na ito. Bakit hindi na lang po kayo maglibot nang wala ako? Agad namang nena si Laurel nang hindi pagbigyan ni Daryl ang kanyang hiling. Ha! Ang lakas ng loob ng isang walang kwentang katulong na katulad mo na maging maangin sa harap naming dalawa. Dito na biglang nakisali ang katabi ni Laurel na si Harrison. Oo nga, hindi mo ba kilala kung sino kami? Malapit na magkaibigan ng master namin at si Ghost Valley Sage. Kaya siguradong hindi ka mapapatawad ni Ghost Valley Sage sa sandaling malaman nito na tinanggihan mo ang request ng kanyang mga bisita. Dito na naiinis na nagsalita si Harrison. Nakita niya na dapat lang igalang sila ng walang kwentang katulong na si Daryl kaya agad itong nenas sa ipinakitang walang pakialam na pakikitungo ni Daryl.
Napabuntong hininga naman sa kanyang sarili si Daryl. Masyado na siyang tinatamad para magsabi ng kahit na ano kaya agad siyang nanguna sa paglalakad. Pero nanatili lang siya sa loob ng bakuran mula noong makarating siya rito kahapon kaya hindi talaga siya pamilyar sa Ghost Mountain. Wala na siyang nagawa kundi maglakad kung saan-saan kasama nina Harrison at Laurel. Agad namang nainip sa ginagawa nilang paglalakad si Laurel pagkatapos ng ilang sandali. Dito na pumasok ang isang pilyang ideya sa kanyang isipan habang nakatingin kay Daryl na nangunguna sa paglalakad. Tumawa siya ng pa-impol habang bumubulong kay Harrison nang mukhang hindi natutuwa ang isang ito na ilibot tayo sa paligid. Turuan natin siya ng leksyon. Si Harrison lang ang tanging nakarinig sa kanyang mga sinabi nang dahil sa sobrang hina ng kanyang boses. Nag-isip ng isang sandali si Harrison, bago bumulong kay Laurel nang, ano ang naiisip mo? Dito na nagpakita ang mahinang pagkislap sa mga mata ni Laurel habang nagpapaliwanag kay Harrison, nasasanay na ako ngayon sa pagkontrol ng 5 Elements Fire sa ilalim ng gabay ni Master. Gamitin natin ang 5 Elements Fire para batasin ang suot niya ngayong damit. Dito na niya dahan-dahang itinaas ang kanan niyang kamay at isang bola ng apoy na may 5 kulay ang nagpakita sa kanyang palad. Ito ay walang iba kundi ang 5 Elements Fire. Hindi. Natigilan si Harrison sa ginawang move ni Laurel kaya agad itong napailing sa kanyang kinaroroonan. Ang 5 Elements Fire ay isa sa mga ipinagmamalaking kakayahan ni Immortal Venerable Bellman. Pero, masyado itong walang patawad at mapanganib. Alam niya na gusto lang asarin ni Laurel si Daryl pero samobra na ito nang gamitin ito ang 5 Elements Fire. Isa lang namang tagapaglingkod si Daryl. Pipigilan niya sana si Laurel pero huli na ang lahat. Itinaas na ni Laurel ang kanyang kamay at ibinato ang 5 Elements Fire sa direksyon ni Daryl. Nagmukha itong mabagal pero nagawa pa rin itong makarating sa likuran ni Daryl sa loob ng isang iglap. Kabanata 3576. Naging mabilis naman sa pagre-react si Daryl. Naramdaman niya na mayroong paparating sa kanyang likuran kaya agad siyang tumalikod para tingnan ito. Dito na siya nagulat sa kanyang nakita. Wala nang oras si Daryl para isipin ang nangyari nang makita niya ang paglapit ng makulay na apoy sa kanya. Pero nagmukhang buhay ang apoy na ito matapos nitong lumiko at habulin si Daryl saan man ito magpunta. Buwisit, anong klase ng apoy ito? Nakasimangot na sinabi ng nasusupresang si Daryl. Natuwa naman si Laurel nang makita niya ang gulat na si Daryl. Napapalakpak siya sa kanyang mga kamay sa sobrang tuwa habang tumatawang sinasabi na, tingnan mo ang sarili mo. Walang kwentang katulong. Sino ang nagsabi sa iyo na asikasuhin mo kami na para bang wala kang pakialam kanina? Dahil dito ay, susunugan ko ang mga damit mo. Habang nagsasalita ay nagpatuloy si Laurel sa pagdirekta ng 5 Elements Fire sa direksyon ni Daryl. Nagalit naman ng husto si Daryl nang marinig niya ang naging dahilan ni Laurel kung bakit niya ginawa ito. Buwisit, niloloko mo ba ako? Sinabi mo ba na susunugan mo ang aking mga damit dahil hindi ko kayo nalibot ng masaya? Hindi ba't masyado na itong wala sa rason? Dito na niya nakita ang paglipad ng higanteng apoy papunta sa kanyang direksyon. Dito na niya ginamit ang kanyang nascent power habang itinataas ang kanyang kamay sa loob ng isang iglap. At pagkatapos ay biglang lumipad ang ilang bola ng puting apoy na gumawa ng isang hugis ng lotus sa ere. Ito ay walang iba kundi ang White Lily Coal Flame. Ayaw sanang gamitin ni Daryl ang White Lily Coal Flame pero sumusobra na si Laurel. Gusto niyang tapusin na ngayon ang ugaling ito ni Laurel. Ang White Lily Coal Flame. Parehong nagulat at natigilan sina Laurel at Harrison nang makita nila ang apoy na nilabas ni Daryl. Pero mas namangha pa ang dalawa sa mga sumunod nilang nakita. Gumawa ito ng isang nabibiyak na tunog ng magbangga ang dalawang mga bola ng apoy. Hindi nagtagal ay agad na nilunok ng White Lily Coal Flame ang 5 Elements Fire na pinakawalan ni Laurel. Nilunok nito ang apoy ko. Ito na nga ang pinakamalakas na mahiwagang apoy sa buong mundo na White Lily Coal Flame. Hindi makapaniwalang buntong hininga ni Harrison. Nang inag ang buong katawan ni Laurel habang nakatitig kay Daryl ang gulat niyang mga mata. Isa lang namang walang kwentang katulong. Ang batang ito kaya paano nito magagawang magkaroon ng White Lily Coal Flame? Pagkatapos ng 10 segundo ay nagising na rin sa katotohanan si Laurel. Emosyonal nitong tinitigan ng husto si Daryl habang sinasabi na, mukhang non-underestimate nga talaga kita.
Ngayong mayroon ka palang White Lily Cold Flame, halika rito at labanan mo ako sa abot ng iyong makakaya. Dito na siya umangat sa ere habang binibigyan si Daryl ng isang palm attack. Gusto sana itong pigilan ni Harrison pero agad niya pa ring pinigilan ang kanyang sarili. Kagaya ni Laurel, naisip din ni Harrison na masyadong kakaiba si Daryl. Ang White Lily Cold Flame na ang pinakamalakas na mahiwagang apoy sa buong mundo kaya hindi magawa maging ng kanilang master na kontrolin ito. Pero nagawa ito ng tagapaglingkod sa kanilang harapan. Nang walang kahirap-hirap, buwisit, nasisiraan na ba talaga ng Dayton si Laurel? Ninas ng husto si Daryl habang nagdidilim ang kanyang mukha nang makita niya ang paparating na palm attack ni Laurel. Kontrolin mo ang sarili mo, sabi niya. Pero hindi pa rin pinansin ni Laurel si Daryl habang mas pinabibilis ang kanyang pagsugod. Kaya wala nang nagawa si Daryl kundi gamitin ang kanyang nascent power kay Laurel. Noong una ay inakala niya na isa lang pilyang bata si Laurel na gustong makipagtagisan ng galing sa kanya. Pero agad siyang natakot nang makita niya ang intensyong pumatay sa bawat move na ginawa ni Laurel. Kaya wala na siyang magagawa kundi labanan ito ng maigi. Nasa katawan ni Daryl ang kaluluwa ng isang diwata pero hindi niya pa rin magagawang pantayan si Laurel pero nagawa naman siyang turuan ni Ghost Valley Sage kung paano kontrolin ang kaluluwa ng diwata na kanyang nakuha. Sa bagay, si Laurel pa rin ang pinakamahalagang disipulo ni Immortal Venerable Balman. At sa wakas ay nagawa na rin siyang tamaan sa likod ng palm attack ni Laurel nang sisimulan na ni Daryl ang buong lakas niyang pag-atake. Gumawa siya ng mababang ingay bago lumipad ng 100 metro palayo bago dumulas sa lupa matapos tumama sa gilid ng bundok. Kabanata 3577. Dumura naman ng dugo si Daryl noong tumama ang kanyang katawan sa lupa. Namutla ng husto ang kanyang mukha habang nanghihinaan gonyang paghinga. Buwisit. Dito na umangat ang galit sa kanyang dibdib habang tinatitigan si Laurel gamit ang namumula niyang mga mata. Wala na talaga sa sarili ang babaeng ito. Bago pa man makatayo si Daryl ay agad na tumakbo si Laurel sa harapan nito para apakan ang kanyang mukha. Arrogant itong tumingin, pababa kay Daryl habang naiinis na nagtatanong ng, "Hoy, walang kwentang katulong, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ninakaw mo ba ang teknik ni Mr. Ghost Valley Sage? Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagkaroon ng White Lily Cold Flame?" Naiinis nitong tiningnan si Daryl. Habang tinatanong ng husto, naramdaman niya na hindi gaano kalakas si Daryl pero nagawa pa rin itong magkaroon ng White Lily Cold Flame kaya inasumi nito na tinuturuan nito ni Mr. Ghost Valley Sage ng palihim. Walang pakialam namang tumayo si Harrison sa tabi ni Laurel habang nakatingin kay Daryl. Kagaya ni Laurel, inisip ni Harrison na masyadong ang kakaiba si Daryl. Buwisit ka, ninas ng husto si Daryl nang apakan siya ni Laurel. Nakuha ko ang White Lily Cold Flame ng mag-isa. Wala itong kinalaman sa aking mas, sabi nito habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Gusto sanang sabihin ni Daryl na wala itong kinalaman sa kanyang master pero agad niyang pinigilan ang kanyang sarili sa tamang oras nang maalala niya na siya dapat ang katulong ni Ghost Valley Sage. Panipi, walang kinalaman dito si Mr. Ghost Valley Sage. Sinabi niya ba na nakuha niya ang teknik na ito ng mag-isa? Hindi makapaniwala si Laurel kay Daryl kay agad na nagpakita ang pagkadiskontento sa tuso nitong mga mata. Huwag mo akong lokohin. Iniisip mo ba na magagawa mong makuha ang White Lily Cold Flame ng mag-isa gamit ang iyong lakas? Dudurugin ko ang ulo mo sa sandaling magsinungaling ka pa sa akin. Sabi nito, dito na siya bumunot ng isang malambot at may kulay ng gintong letigo para iamba kay Daryl. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay tinatawag na Soul Slayer Whip. Sapat na ang ilang hampas nito para tuluyang maglaho ang kaluluwa mo sa mundo. Nagmukhang arrogant si Laurel habang natutuwa sa kanyang sarili, agad namang napasimangot sa kanyang ginagawa si Harrison. Pero wala pa rin itong ginawa para mapigilan ang kanyang kinakapatid. Napapidyo ng hininga si Daryl nang makita niya ang Soul Slayer Whip habang nanlalamig na sinasabing, "Sumusobra ka na. Tagasunod ako ni Ghost Valley Sage kaya sigurado ako na hindi niya ito mapapalampas sa sandaling wasakin ninyo ang kaluluwa ko." Tumawa naman si Laurel sa naging sagot ni Daryl. "Huwag mo na akong takutin. Master ko si Immortal Venerable Balman at isa ka lang bagong tagasunod na nakakailang araw pa lang dito. Iniisip mo ba na makikipaglaban si Ghost Valley Sage sa aking master nang dahil sa iyo?
Dito na niya itinaas ang kanyang letigo habang determinadong sinasabi, na, ipaliwanag mo na ang sarili mo ngayon dan. Saan mo nakuha ang gamit mong White Lily Cold Flame? Nagngit-ngit naman ang ngipin ng nakangising si Daryl, hindi siya nagsabi ng kahit na ano sa dalawa. Gusto mo na nga talagang mamtay. Agad na itinigil ni Laurel ang walang patutunguhang pakikipag-usap nito kay Daryl matapos siyang hindi sagutin nito. Sa loob ng isang iglap ay gumawa ng isang malakas na tunog ang letigo habang papunta ito kay Daryl. Whoosh! Napunit ang hanging dinaraanan nito habang lumilipad na parang isang kidlat. Isa itong nakakatakot na tanawin para sa kahit na sinong makakakita rito. Wala nang oras si Daryl para mag-isip nang makita niya ang paparating na letigo sa kanya. Masyado siyang nanghihina ng dahil sa ginawang palm attack ni Laurel pero sa isang kakaibang pagkakataon ay bigla siyang nagkaroon ng lakas para gamulong at makawala kay Laurel. Dito na siya mabilis na tumayo at tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Alam niya na hindi niya magagawang pantayan si Laurel sa isang duelo. Pero hindi niya pa rin dapat hayaan na ipahiya siya nito kaya agad siyang tumakbo pabalik sa bakuran matapos nitong makawala kay Laurel dahil hindi nito magagawang maging bastos sa harapan ni Ghost Valley Sage. Pero, hindi pa rin pamilyar si Daryl sa Ghost Mountain kaya tumakbo siya ng mabilis nang hindi alam kung saan siya pumupunta. Kaya sa halip na makabalik siya sa maliit na bakurang tinitirhan ni Ghost Valley Sage, mabilis na tumakbo si Daryl palayo sa Ghost Mountain Range. Iniisip mo ba na makakatakas ka sa akin? Agad na nagbago ang magandang mukha ni Laurel nang makita niya ang mabilis na pagkawala ni Daryl sa kanyang mga kamay. Napapadyak na lang ito sa kanyang paa bago niya ito habulin habang hawak-hawak ang kanyang letigo. Natigilan din si Harrison bago sundan si Laurel ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng isang iglap ay nagawang makaalis ng tatlo sa Ghost Mountain Range. Bumagsak ng gusto ang dibdib ni Daryl nang mapansin niya na masyado nang malayo sa Ghost Mountain ang tanawin sa kanyang paligid. Kabanata 3578. Mukhang hindi ito ang daan pabalik sa bakuran. Buwisit. Kailangan ko munang maalis ang lunatikong si Laurel sa likuran ko. Agad na nagpatuloy si Daryl sa pag-abante matapos nitong makapagdesisyon. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagawa niyang makarating sa isang abandonadong bulubundukin na mayroong kulay ng itim, walang kahit na anong uri ng halaman o hayop ang makikita rito. Matatagpuan naman sa gitna ng bulubundukin ang isang nakakagulat na tanawin. Anong klase ng lugar ito? Natitigil ang sinabi ni Daryl sa nakakatakot na tanawin sa kanyang harapan. Dito na niya nakita ang isang kuweba sa bundok na hindi kalayuan sa kanya. Mayroon ding isang malaking bato na inukita ng ilang mga malalaking salita ang makikitang nakatayo malapit sa kuweba. Malinaw na binabanggit sa bato na walang sinuman ang maaaring pumasok sa lupain kung saan nawasak ang demonyo. Nakasimangot na sinabi ni Daryl matapos niyang maramdaman ang kanyang pagpasok sa isang ipinagbabawal na lugar. Gusto niya sanang tumikot at umalis pero agad niyang nakita ang mabilis na paghabol sa kanya nina Harrison at Laurel. Kaya hindi nagtagal ay napagdesisyonan na rin ni Daryl na dumiretso sa loob ng kuweba. At nang makarating sina Laurel at Hanson, lumutang ang kanilang mga imahe sa ibabaw ng maitim na bulubundukin. Napasimangot na lang si Harrison habang nakatingin pababa sa lupain na nasa kanyang harapan, mukhang ito nga ang lugar ng paghihiganti. Masyado nang malayo sa lunatiko niyang pagkatao si Laurel nang marinig niya ang sinabi ni Harrison. Agad na naging seryoso ang maganda niyang mukha habang nagpapakita ng pagkagulat at naguguluhang emosyon ang kanyang mga mata. Bilang isang disipulo ni Immortal Venerable Balman, narinig ni Laurel ang insidente kung saan nagsagawa ng malawakang pagpatay ang Godly Region sa mga demonyo 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa lupain ng paghihiganti nila ito isinagawa. At sa wakas ay nag-react na rin si Harrison habang bumubulong kay Laurel nang, "Bumalik na tayo, Laurel." Sapat na ang pagtingin sa lupain ng paghihiganti para makaramdam ng panlalamig at takot sa kanyang dibdib. Iniling naman ni Laurel ang kanyang ulo habang sinasabi na, "Ano ba ang dapat mong ikatakot, kuya? Wala namang kahit na sinong buhay sa lugar na ito." Sa halip na bumalik kay Mr. Ghost Valley Sage, agad na tumakas ang kanyang katulong matapos ko siyang turuan ng leksyon, siguradong mayroon itong maling ginawa rito. Dito na biglang tumingin sa kanyang paligid si Laurel nang bigla niyang makita si Daryl na pumasok sa loob ng kuweba sa may bundok. Dito na niya ito hinabol ng walang pag-aalinlangan.
Napahinga naman ng malalim si Harrison habang mabilis na lumilipad patungo sa kaparehong direksyon. Sa loob ng isang iglap ay nagawang makarating ni Laurel sa entrance ng kuweba. Kapapasok-pasok lang din ni Daryl sa kuweba noong mga sandaling iyon. Natuwa ng gusto si Laurel nang makita niya ang miserableng lagay ni Daryl. Gusto mo pa rin bang tumakas, munting katulong ni Mr. Ghost Valley Sage? Nakangiti at naghahamon itong sinabi habang nagpapakita ng nangaasar na mukha. Wala ka na sa sarili mong babae ka. Mura ni Daryl sa kanyang isipan. Iniisip mo ba na lalabas ako dahil sinabi mo ito sa akin? Bakit naman ako makikinig sa iyo? Senggal niya. Dito na biglang bumagsak ang magandang mukha ni Laurel. Paano ako nagawang bastyusan ng walang kwentang katulong na ito? Siguradong gusto na nga niya talagang mamatay. Inikat niya ang kanyang mga mata nang makaisip siya ng isang ideya habang tumatawang sinasabi na, sige, hindi ka lalabas Tingnan mo, kung ano ang gagawin ko SIO. Itinaas nito ang kanyang kamay habang nilalabas mula ang 5-element fire. At pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nabuo ang isang dagat ng apoy sa entrance ng kuweba habang kumakalat na mana ng apoy sa paligid nito. Alam ni Laurel na hindi masasaktan ng 5 elements fire si Daryl matapos nitong makita ang White Lotus Cold Flame ni Daryl kanina. Pero ginamit niya ang pagkakataong ito dahil nakita niyang nanghihina na ng gusto si Daryl matapos niya itong masugitan ng malubha sa kanilang laban. Buwisit, nagalit ng gusto si Daryl nang makita niya ang pagkalat ng apoy sa kuweba. Tama nga si Laurel, masyado nang mahina si Daryl kaya hindi na nito magagamit ang kanyang White Lily Cold Flame. Kaya mahihirapan ito, nang gusto kung hindi man siya masaktan ng 5 elements fire na ibinato ni Laurel. Haha, nasabik ng gusto si Laurel nang makita niyang kumalat ng walang kontrol ang apoy. Tumayo siya sa entrance ng kuweba habang ipinapalakpak ang kanyang mga kamay at masayang tumatawa habang sinasabi na, napakasaya. Sunugin natin ang duwag na iyan. Inakala niya na isang duwag si Daryl matapos nitong magtago sa kuweba at hindi lumabas para labanan siya. Kabanata 3579. Sobrang nairita si Daryl nang marinig niya ang tawa ni Laurel galing sa labas ng kuweba. Sa parehong sandali, mas lalong uminit ang apoy. Wala siyang magawa kundi pagkiskisin ang kanyang ngipin at piliting maglakad sa kailaliman ng kuweba. Nang isang dosenang paghakbang niya, nakakita siya ng energy vortex na puno ng alon ng enerhiya sa hindi kalayuan. Iyan ba ang enchanted barrier? Naramdaman niya ang enerhiyang inilabas ng energy vortex sa kanyang harapan. Halatang mas malakas ng di hamak ang enchanted barrier kaysa sa nilabas ni Judith sa Spirit Fruit Garden. Mukhang mayroon din itong kakaibang lakas na paghigop. Ito ba ang lugar na winasak ng mga demonyo? Bakit mayroong enchanted barrier? Umikot ang utak ni Daryl nang subukan niyang ay proseso ang nadiskubre niya. Naguluhan siya. Hindi narinig ni Laurel ang sagot ni Daryl dahil nasa labas siya. Muli niyang inilabas ang 5 elements fire. Lumakas ang apoy at nilamon ang buong kuweba. Hey *T. Hindi maipaliwanag ni Daryl kung gaano siya nairita sa naging pag-uugali ni Laurel. Napakamalas niya at nakilala niya ang isang baliw na si Laurel. Nangako siyang hindi susuko at aalis sa kuweba. Pero hindi siya maaaring magtago ng matagal sa kuweba lalo na't may napakalaking apoy. Mabilis na nagdesisyon si Daryl sa loob ng 2 segundo. Nagkistas siya ng ngipin at dumiretso sa enchanted barrier. Pinili niya ang hindi mas malala. Mas mabuti na ang kahit ano pang naghihintay sa kanya sa likod ng enchanted barrier kaysa sa mahuli ni Laurel. Naramdaman niya ang pagbalot ng nakakatakot na puwersa sa kanyang katawan pagpasok niya sa enchanted barrier. Madilim ang paligid at sobra siyang nahilo. Di nagtagal ay nawalan siya ng malay. Samantala, hindi na kaya pang manatiling tahimik ni Harrison sa labas ng kuweba. Nagsalita siya nang makita niya ang papalaking apoy sa kuweba. Tama na, nakababatang kapatid, tigilan mo na ang panloloko. Naisip ni Harrison na sumusobra na ang kanyang kapatid dahil sa ginawa nitong pagsindi ng apoy sa kuweba kahit na isa lamang walang bilang na tao si Daryl. Bakit mo nasabing nakikipagbiruan ako? Pinili niyang maging tauhan ni Mr. Ghost Valley Sage dahil mayroon siyang masamang hangarin. Kawawa ang nalokong si Mr. Ghost Valley Sage. Gumawa akong magandang bagay ngayon sa pagtulong sa kanya para alisin ang masamang lalaking iyon. Hindi sang-ayon na sambit ni Laurel.
Nagulat si Harrison nang marinig niya ang walang kabuluhang pagsalungat ni Laurel. Masyadong tinamid si Laurel para ipagpatuloy ang walang patutunguhang pag-uusap nila ni Harrison. "Hey, ikaw hay asterisk tinataga Sylvie, lalabas ka ba riyan?" Patuloy itong sumigaw sa kuweba. Pero walang siyang natanggap na sagot kundi ang tunog ng malakas na apoy sa loob ng kuweba. Wala siyang ideya na pumasok si Daryl sa enchanted barrier sa loob nito. Sumisigaw pa rin si Laurel, lumipad palapit ang dalawang anyo. Mayroon silang hindi makamundong aura, iyon ay ang Ghost Valley Sage at ang Immortal Venerable Balman. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Horion nang makita niya ang kanyang master at ang Ghost Valley Sage. Bigla siyang kinabahan. Samantalang tila walang pakialan si Laurel. Di nagtagal at lumapag sa sahig ang Immortal Venerable Balman at ang Ghost Valley Sage. Kumunot ang Immortal Venerable Balman at nagtanong, "Anong ginagawa mo rito, Laurel? Nasaan ang tauhan ni Mr. Ghost Valley Sage?" Kabanata 3580. Napasimangot na lang ang nagsasalitang si Immortal Venerable Balman habang nakatingin sa nagliliyab na kuweba. Masaya silang nagkukwentuhan habang nagtatsa ni Ghost Valley Sage sa bakuran kaya nawala ang kanilang atensyon sa tatlong mga kabataang naglibot sa Ghost Mountain. Pero agad silang nagtaka nang hindi pa makabalik ang mga ito pagkatapos ng ilang sandali. Dito na hinanap ni na Immortal, Venerable Balman at Ghost Valley Sage ang tatlo pero wala itong iniwan na kahit anong bakas sa Ghost Mountain. Hindi nagtagal ay nakita ni na Immortal Venerable Balman at Ghost Valley Sage ang makapal na usok mula sa lupain ng paghihiganti na nasa hangganan ng Ghost Mountain. Dito na sila nagmamadaling nagpunta rito. Pilya namang iniling ni Laurel ang kanyang ulo habang nakangiting sumasagot sa tanong ni Immortal Venerable Balman. "Panipi, napakasinungaling ng katulong na iyon, Master. Tinuturuan ko lang po siya ng leksyon." Dito na niya agad inalala ang nangyari sa kanyang master at kay Ghost Valley Sage. At pagkatapos ay agad siyang tumuro sa kuweba habang sinasabi na, lihim na ninanakaw ng katulong na iyon ang teknik ni Mr. Ghost Valley Sage. Hindi na siya nahiya sa ginawa niya. Sigurado si Laurel na ang White Lily Cold Flame ay hindi isang ordinaryong sandata na maaaring makuha ng kahit na sino. Kaya siguradong natutunan ni Daryl ang paggamit ng White Lily Cold Flame mula kay Ghost Valley Sage. Sabagay, isang espesyal na lalaki si Ghost Valley Sage kaya hindi nakataka-taka na nagkaroon ito ng White Lily Cold Flame. Ano? Agad na natigilan ang kaninang kalmado na si Ghost Valley Sage nang marinig nito ang mga sinabi ni Laurel. Kasabay nito ang pamumula ng mukha ni Immortal Venerable Balman habang nagagalit na sinasabing, "Nakikita mo ba ang delubyong ginawa mo, Laurel?" Masyado nang wala sa rason ang pagdedesisyon ni Laurel na sunugin ang katulong ni Ghost Valley Sage, hindi ba? Kahit na bago pa lang sa Godly Region si Ghost Valley Sage, nagkaroon pa rin ito ng isang kagalang. Galang na estado ng irespeto ito ni Nine Heaven Emperor. Nakaramdam naman ng pagkaapi si Laurel sa paninermong ginawa sa kanya ni Immortal Venerable Balman. "Maria, masyadong kakaiba ang ikanikilos ng isang ito. Ano ba ang problema sa ginawa ko para sermonan niya ako para kay Mr. Ghost Valley Sage?" Sabagay, nagawa pa rin itong magkaroon ng White Lily Cold Flame kaya hindi naman siya masasaktan ng nilabas kong 5 elements fire. Bulong nito sa kanyang sarili. "Manahimik ka." Nagalit ng husto rito si Immortal Venerable Balman habang gigil na nakatingin kay Laurel. "Napakalaki ng gulong ginawa mo pero nagawa mo pa ring ipakita na para bang wala kang pinagsisisihan. Dapat lang na manatili ka ng 3 buwan sa iyong kwarto para mapag-isip-isip mo ang nagawa mo ngayong araw sa sandaling makaalis tayo rito." At pagkatapos ay nahihiya naman itong tumingin kay Ghost Valley Sage, "Patawarin mo ang mga disipulo ko, Mr. Ghost Valley Sage. Isang malaking kamangmangan ang ginawa nito sa tauhan mo kaya ako na lang ang papasok sa kuweba para ilabas dito ang tauhan mo." Ngumiti si Ghost Valley Sage pero mahahalata na hindi ito natutuwa sa mga nangyari. Nakilala siya noon sa Nine Mainlands bilang pinaka-espesyal at pinakamahusay na tao ng ilang taon. Kahit na nagkaroon siya ng maraming disipulo, si Daryl pa rin ang pinakapaborito niya sa lahat. Ipinakilala niya si Daryl bilang kanyang tauhan sa Godly World nang gumawa ito ng malaking gulo sa taniman matapos nitong aksidenteng makapasok sa Godly World mula sa teleportation portal.
Pero hindi niya inasahan na mamaliitin at aapihin ito ng mga disipulo ni Immortal Venerable Balman. Nagulat ng husto si Ghost Valley Sage nang malaman niya na napilitang pumasok sa kuweba na sinunog ni Laurel si Daryl nang dahil dito. Masyado siyang naging protective kay Daryl kaya gustong-gusto na niyang ipakita ang kanyang galit sa mga sandaling iyon pero agad niyang pinigilan ang kanyang emosyon nang dahil sa kanyang pagkatao. Agad nang tumigil sa pagsasalita si Immortal Venerable Balman matapos nitong makita ang hindi natutuwang mukha ni Ghost Valley Sage. Sa loob ng isang pagkaway na kanyang ginawa ay agad na naapula ang 5 elements fire na pinakawalan ni Laurel. Dito na sumunod si Ghost Valley Sage sa papasok sa kuwebang si Immortal Venerable Balman. Parehong natigilan sina Immortal Venerable Balman at Ghost Valley Sage nang makapasok ang dalawa sa loobang bahagi ng kuweba. Ang nag-iisang bagay na kanilang nakita ay ang enchantment barrier na naghihiwalay sa loob at labas ng kuweba. Walang kahit na anong senyales ni Daryl ang makikita sa loob nito. Pagkatapos ng ilang segundo ay nagising na rin sa kanyang pagkagulat si Immortal Venerable Balman habang napapahiyang sinasabi na, mukhang pumasok ang tauhan mo sa enchanted barrier. Kung tama ang naaalala ko, matatagpuan sa loob nito ang mga demonyong ikinulong ng mga Diyos. Nakaramdam ng matinding pagkabagabag at konsensya si Immortal Venerable Balman noong sabihin niya ito ng malakas. Hindi sana magiging ganito kasama ang mga bagay-bagay kung nasa loob lang ng kuweba si Daryl. Hindi na niya ma-imagine ang mga maaaring mangyari at ang mga kakaharaping panganib ni Daryl sa sandaling pumasok ito sa enchanted barrier. Sa lugar na ito nakakulong ang mga demonyo. Alam ni Ghost Valley Sage na mayroong mali matapos niyang mapakinggan ang mga sinasabi ni Immortal Venerable Balman. Anong klase ng lugar ito? Pakiusap, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Kada rating dating lang ni Ghost Valley Sage sa Godly Region kaya wala pa siyang masyadong kaalaman dito. Huminga naman ng malalim si Immortal Venerable Balman habang nagpapaliwanag na sinasabing, Mr. Ghost Valley Sage, pagkatapos buuhin ni Pango ang mundo, namuhay ng magkasama. Ang mga tao at ang mga Diyos. Hindi nagtagal ay nabuo ang konsepto ng estado na nagbigay ng dibisyon sa mga tao at sa mga Diyos kaya agad na naramdaman ng mga Diyos na hindi karapat-dapat ang mga tao na mamuhay kasama nila. Dito na nila hinati ang mundo sa tatlong mga lugar, ang Godly Region, ang mundo ng mga tao at ang Ghost World. Kabanata 3581. Nang panahong iyon ay mayroong hindi mabilang na immortal na mga ibon at bibihirang mga halimaw sa Godly Region, kabilang narito ang Phoenix, Divine Dragon, Rocky, Centaurs, Hilin, Griffons, at marami pang iba. Subalit pagtapos maging mas malakas ng mga immortal na ibon at bibihirang mga halimaw, nagsimulang matakot ang mga Diyos at tinuring nilang demonyo ang mga immortal na ibon at bibihirang mga halimaw. Inilunsad ng mga Diyos ang tinatawag na Godly Battle at natalo nila ang mga demansyo sa isang mabilis na pag-atake. Nagtagal ang paglalaban. Nang panahong iyon ay maraming mga immortal na ibon at bibihirang halimaw ang nakatakas sa Godly Region at nagpunta sa mundo ng mga tao dahil alam nilang hindi nila kayang labanan ang mga Diyos. Kabilang sa mga ito ang Divine Dragon, si Rocky, Hilin at ang iba pa. Tinawag na Godly Beasts sa mundo ng mga tao ang mga lumisan sa Godly Region. Patuloy namang nakipaglaban sa mga Diyos ang mga hindi lumisan, pero walang nakatakas sa hindi nila magandang kapalaran. Nang matapos ang Godly Battle, hinuli ang lahat ng mga kumalabang demonyo sa mga Diyos at habang buhay na ikinulong sa lugar kung saan may matinding kapaligiran. Iyon ang lugar sa likuran ng Enchanted Barrier. Inobserbahan ng Immortal Venerable Balman ang reaksyon ng Ghost Valley Sage habang siya'y nagpapaliwanag. Ayaw niyang may malampasan siyang kahit maliit na ekspresyon. Huminga ng malalim ang Ghost Valley Sage at nagtanong matapos niyang magkaroon ng kaalaman sa lugar. Ayon sa mga naaalala mo, sa labas ng kuwebang ito naganap ang Godly Battle at ang Enchanted Barrier na ito ang entrada papunta kung saan ikinulong ang mga demonyo. Tama, tumanggo ang Immortal Venerable Balman. Kaagad na nakapagdesisyon ang Ghost Valley Sage. Kung ganoon, tara't pabulaykan natin si Daryl. Pinigilan siya ng Immortal Venerable Balman nang papasok and asene siya sa harang. Huwag, Mr. Ghost Valley Sage, namuti sa gulat ang mukha nito. Puno ng hindi mabilang na mga demonyo ang lugar na iyon. Magiging napakabangis ng mga demonyo matapos nilang maikulong sa loob ng napakaraming taon.
Maaaring hindi mailigtas ang tao mo kapag padalos-dalos tayong pumasok. Ilalagay natin sa matinding panganib ang ating sarili. Dapat mong malman na nagawang labanan ng mga demonyo ang mga Diyos kaya hindi sila mahina. Pareho tayong walang laban sa kanila. Nagulat ang Ghost Valley Sage sa narinig niyang impormasyon. Nakita niyang hindi nagbibiro ang Immortal Venerable Balmon. Nakita kung gaano kalakas ang mga demonyo dahil sa kakayahan nilang makipaglaban sa mga Diyos. Ilalagay niya sa panganib ang sarili sa posibilidad na hindi makabalik kapag pumasok siya sa kabilang banda ng Enchanted Barrier. Muli, si Daryl ang mahalagang alagad ng Ghost Valley Sage. Hindi niya hahayaang mabulok si Daryl sa mapanganib na lugar na iyon. Matapos niya itong mas pag-isipan, inilabas ng Ghost Valley Sage ang kanyang bagong mirror at nagsimulang magdasal para kay Daryl. Isa siyang makapangyarihang tao, matalino at master ng divination. Tumigil sa pagsasalita ang Immortal Venerable Balman at pinanood maigi ang Ghost Valley Sage matapos ilabas ang bagong mirror. Sobrang gamaan ang ekspresyon ng Ghost Valley Sage pagtapos ng divination. Kamusta, Mr. Ghost Valley Sage? Dali-daling tanong ng Immortal Venerable. Hindi na niya ipinakita ang malakas niyang aura ng sandaling iyon, sa halip, mukha siyang tahimik at maingat sa harap ng Ghost Valley Sage. Hindi makalabas si Daryl sa lugar kung saan ikinulong ang mga demonyo, lahat ng ito ay dahil sa pilyang na si Laurel. Nakahinga ng maluwag ang Ghost Valley Sage at sumagot. Base sa aking nakita, maraming pagdadaan ang mga pagsubok si Daryl sa mapanganib na lugar kung saan nakakulong ang mga demonyo. Pero mabubuhay siya kahit na malupit ang kapaligiran at may makukuha siya bandang dulo. Tiningnan niya ang Enchanted Barrier at emosyonal na nagsalita. Baka isa itong pagsubok na magkakaroon ng aral para kay Daryl. Hindi na nag-alala pa ang Ghost Valley Sage. Malinaw na ipinakita ng divination na mayroong pag-asa sa pagkakakulong ni Daryl sa lugar kung saan ikinulong ang mga demonyo. Sa ganon ay hindi na siya nag-alala pa, pero masaya siya para kay Daryl dahil hindi lahat ng tao ay mayroong oportunidad na dumaan sa mga pagsubok sa buhay at may mapulot na aral bandang huli. Magaling, huminga ng maluwag ang Immortal Venerable Balman. Sa parehong sandali, maingat niyang tinignan ang Ghost Valley Sage. Mr. Ghost Valley Sage, kung ayos lang magtanong. Sino para sa inyo si Daryl? Matindi ang kuryosidad niya kung bakit sobrang atensyon ang ibinigay ng nakakamanghang Ghost Valley Sage sa isang walang bilang na tao. Nakangiting sumagot ang Ghost Valley Sage. Hindi ko maaaring ibunyag ang sikreto. Ayos lang, bumalik na tayo at ituloy ang pag-uusap. Lumabas na siya ng kuweba. Mukhang naguluhan ng Immortal Venerable Balman at sinulyapan ang Enchanted Barrier bago siya lumabas ng kuweba. Samantala, nahilong nagising si Daryl sa kalagitnaan ng kaguluhan. Akala niya'y nagkaroon siya ng matinding panaginip. Kabanata 3582. Hindi sigurado si Daryl kung gaano katagal siyang nawalan ng malay. Mabilis na tumingin sa palugid si Daryl pagkamulat ng kanyang mga mata, nagulat siya. Hey T. Ano ang lugar na ito? Hindi niya makita ang dulo ng gubat sa kanyang harapan, kulay gray ang kalangitan at mahina ang espiritual na aura sa pagitan ng langit at lupa. Malaki ang pagkakaiba nito sa espiritual na aura sa Godly Region. Katunayan, may mahina ang espiritual na aura sa lugar na ito kumpara sa nasa 9 continent. Nakakita siya ng ilang bibihira at exotic na mga halimaw sa kagubatan, pero walang kahit katiting na immortal na enerhiya sa katawan ng mga halimaw na iyon. Sa halip ay puno sila ng karahasan. Sa parehong sandali, matinding. Nakatingin si Daryl sa bihira at exotic na halimaw at napansin din siya ng mga halimaw na nasa gubat. Sumigaw ang mga ito at umatake kay Daryl. Shoo! Sambit nito. Hey T. Napaatras si Daryl nang makita niya ang pagsugod ng mga bihira at exotic na mga halimaw. Tumayo at mabilis niyang tinawag ang Heavenly Halberd. Hey, dumadaan lang ako. Hindi ko sinadyang galitin kayo kaya huwag na tayong magkagulo. Malakas na sigaw ni Daryl habang binubuksan ang kanyang beast taming loop. Maaintindihan lamang siya ng maigi ng mga bihira at exotic na mga halimaw kapag binuksan niya ang beast taming loop. Noong una, naisip niyang magagamit niya ang beast taming loop para pakalmayan ang mga halimaw na iyon. Pero tila nabaliw ang mga ito at hindi nagpakita ng senyales. Nahihinto sila, ikinalungkot ito ni Daryl. Matinding umatake ang mga halimaw sa kanya. Hey T.
Walang magawa si Daryl at hinawakan niya ng mahigpit ang Heavenly Halberd at nakipaglaban sa mga halimaw. Sobrang hina ni Daryl dahil binugbog siya ni Laurel. Isa pa, hindi lamang malakas ang mga Helium, mabibilis din ang mga ito. Hindi makakasabay si Daryl sa lakas ng mga ito. Tanging ang Heavenly Halberd lang ang mayroon siya para dumpensa laban sa mga halimaw. Makalipas ang kalahating oras, umupo sa sahig si Daryl at magaan na nagbuntong hininga ng mahaba. Hey Asterisk T, sa wakas ay makakahinga na. Ako. Tiningnan niyang muli ang paligid at nagtaka. Anong klaseng lugar ito? Bakit walang kabuhay-buhay? Wala akong makitang mga tao, tanging mga immortal na ibon at bihirang mga halimaw lang. Whoosh! 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 Bigla siyang may narinig na mga ingay mula sa hangin na alarma siya. Tumangala siya at nagulat, kaagad siyang nanigas. Hey Asterisk T, ano iyon? Napanganga si Daryl at kinuskos ang kanyang mga mata sa gulat. Dose-dosenang nagliliparang anyo ang papalapit sa kanya. Kakaiba ang hitsura ng mga ito at mukhang malaki at malakas na tao ang kanilang pinuno pero ang kanyang ulo ay ulo ng isang tigre. Katawan ng tao at ulo ng isang tigre. Isa ba iyong halimaw? Pagtataka niya. Ang iba naman ay may katawan ng tao at ulo ng kabayo o leopard. Mayroon ding babaeng may napakagandang mukha at sobrang charming tila isang diwata. Pero ang ibaba ng katawan nito at buntot ng ahas kung saan kinakaladkad sa sahig saan man siya. Magpunta, sandaling nanigas si Daryl at tuluyang nagulat habang blangkong napatitig sa mga kakaibang nilalang. Kabanata 3583. Nang sandaling iyon ay walang problema si Daryl na mga demonyo ang mga kakaibang nilalang na nakakulong sa lupa. Pumunta sa kanya ang harapan ng mga kakaibang nilalang habang nagre-recover pa siya sa gulat. May galit na inaral ng pinuno si Daryl. Sino ka? Bakit ka nandito? Matalas ang kanyang tono, nakita ang masungit at mayabang niyang pagkilos. Nagkamot ng ulo si Daryl, nag-alala siya. Nakapunta ako rito pagkalampas ko sa Enchanted Barrier. Medyo ngumiti siya nang mabait siyang nagtanong. Maaari ba akong magtanong kung paano ako makakalabas sa lugar na ito? Naging sobrang ingat ni Daryl na ramdaman niyang hindi pala kaibigan ang mga nilalang na nasa kanyang harapan. Mayroon silang nakakatakot na lakas at kailangan niyang maging magalang sa sitwasyong iyon. Wala siyang ideya na mga demonyong nakakulong ang mga nilalang na iyon. Enchanted Barrier. Nagtinginan ang mga demonyo. Pagtapos ay nagtanong ang kanilang pinuno. Nagmula ka ba sa a godly region? Tumango si Daryl. Biglang naging masama ang tinan ng mga demonyo kay Daryl. Anong nangyayari? Natarante siya nang makita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng mga ito. Hindi niya alam na doon kinukulong ang mga demonyo kay hindi niya nainitdihan kung anong ibig sabihin kapag sinabi niyang nagmula siya sa godly region. Gulp! Bumalik sa wisyo si Daryl pagkaraan ng 2 segundo. Nilunok niya ang kanyang laway sa takot at kinausap ang Tiger Demon. Kapatid, aksidente akong nakapasok dito. Isa lamang iyong aksidente, kung hindi ninyo alam kung paano ako makakabalik ay kaya kong humanap ng paraan. Pagtapos ay tumalikod siya at aalis en asana. Nakita niya ang naging galit na ekspresyon ng mga nilalang nang sabihin niyang nagmula siya sa godly region. Mas magiging mabuti kung mabilis siyang aalis. Sa tinan mo ay mabilis kang makakaalis kung kailan mo gustuhin pagtapos mong pumunta sa lupain ng mga demonyo. Nakasimangot na sigaw ng Tiger Demon. Pagtapos ay mabilis na lumapit ang isang anyo na parang isang bola ng kanyan. Nanghihina pa rin si Daryl at nagpapalakas pa, kaya hindi gumalaw sa oras ang kanyang mga reflex. Mabilis na kumilos ang Tiger Demon at hinablot ang braso ni Daryl. Pard kapatid, hindi ko talaga sinadyang pumasok sa teritoryo mo. Hindi na kailangan magkapisikalan pa kung pag-uusapan natin ang mga bagay. Mabilis na sambit ni Daryl, wala siyang nagawa. Hey Asterisk T, anong kamalasan ang meron sa akin ngayong araw? Una, hinabol ako ni Laurel, at ngayong nahabol ko na ang hininga ko ay nakasalubong ko. Naman ang mga kakaibang nilalang na ito. Malungkot na naisip ni Daryl. Gustong lumaban ng malungkot na si Daryl, pero talagang pambihira ang lakas na taglay ng Tiger Demon. Pakiramdam, niya'y inipit ng iron tung ang kanyang mga braso at wala siyang pag-asang makawala. Hindi nagpakita ng interes ang Tiger Demon na makinig sa paliwanag ni Daryl at galit itong umalma. Tumahimik ka, huwag kang sumagot.
Paniguradong isa kang especially iyang ipinadala ng Godly Region. Malamig na nagsalita ang katabi ng Tiger Demon na may mukha ng tao at katawan ng ahas. Huwag ka nang magsayang ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Dalhin natin siya sa ating Alliance Master. Alliance Master. Mayroong Alliance Master ang mga taong ito na hindi naman mukha tao o demonyo. Naguluhan si Daryl. Habang curious na nag-iisip si Daryl ay biglang itinaas ng Tiger Demon ang kanyang kamay at naghampas ng palm attack sa likod ng ulo ni Daryl. Naramdaman niyang umikot ang mundo at nandilim ang kanyang paningin bago tuluyang nahimatay. Nababaliw na ang mga nilalang na ito. Kabanata 3584. Naipaliwanag ko na kung paano ako nakapunta rito. Bakit nila ito ginagawa sa akin? Naisip ni Daryl. Unti-unti siyang gumising at nakita ang sarili sa tabing bundok. Malapit sa kinatatayuan niya ay mayroong malaking batong kastilyo at malalaking estatwa ng mga halimaw na nakahelera sa magkabilang gilid ng kastilyo. Ano ang lugar na ito? Gulat na napakamot ng mata si Daryl. Biglang nagpakita ang isang malaking anyo, iyon ang Tiger Demon na nagpatulog kay Daryl kanina. Hinayla niya ang paa ni Daryl. Gising ka na ba? Sumama ka sa akin para makita ang Alliance Master. Malalaman niya kung isa kang especially iyang mula sa Godly Region. Hindi sumagot si Daryl, nakaramdam siya ng sobrang pait. Mukhang simple lang ang pag-iisip ng Tiger Demon at nakumbinsi siyang isang especially iya si Daryl mula sa Godly Region. Isa pa, ang pinamunuan ng Nine Heaven Emperor na Godly Region ay nirespeto ng mga taong mula sa iba't ibang klase ng buhay. Bakit galit na galit ang Tiger Demon sa Godly Region? Naisip nito at hindi siya nagtangkang magtanong nang makita niya ang bagsak na mukha ng Tiger Demon. Mayroong nakakamanghang lakas ang Tiger Demon at binuhat niya si Daryl gamit ang isang kamay habang naglalakad siya sa mga batong tapokon papuntang kastilyo sa kanyang harapan. Nonog una, kalmado si Daryl, pero unti-unti siyang mas naging gulat. Maraming demonyong may ulo ng tigre ang nasa magkabilang gilid ng stone steps, maayos silang nakatayo sa linya. Nakasuot sila ng uniform armor at may bantay sa bawat ilang hakbang. Mukhang matindi ang seguridad sa kastilyo. Hey Asterisk T, napakaraming nilalang ang may ulo ng tigre. Nasa pugad ba ako ng Tiger Demon? Nagulat si Daryl. Naramdaman niyang napakalakas ng mga Tiger Demon na nakatayo sa mga tapokon. Mabilis siyang madudurog ng kahit sino sa mga ito. Hindi niya binaba ang kanyang depensa habang buhat siya ng Tiger Demon papuntang kastilyo. Nagulat si Daryl pagkapasok niya sa kastilyo nang makita niya ang eksenang bumungad sa kanya. Mayroong malaking batong trono sa gitna ng hall. Inukit ito mula sa espesyal na klase ng bato, kulay itim at may mga puting guhit dito. Kahit na hindi ito tulad ng nakakamanghang trono ng Nine Heaven Emperor, nangingibabaw pa rin ito. Nakaupo sa trono ang isang makapangyarihang lalaki, nakasuot ito ng kulay dilaw at puti na robe at naglabas siya ng malakas na aura. Tahimik na nakatayo ng sunod-sunod sa magkabilang gilid ng trono ang isang dosenang anyo. Mayroong ulo ng leopard ang ilang sa mga ito habang may katawan ng tao, ang iba naman ay mayroong ulo ng ahas at katawan ng tao. Matapang si Daryl at nagsimula itong mataranta. Napansin din niyang halimaw ang lahat ng demonyong naroon. Hey Asterisk T, naramdaman ni Daryl ang malakas na puwersang bumagsak sa kanya habang nakatingin siya sa lalaking nasa trono, halos mawalan siya ng hininga. Sa parehong sandali, curious na sinuri ng lalaking nasa trono si Daryl. Sa wakas, tinanong nito ang katabi ni Daryl na Tiger Demon. Sino siya, Tiger Ben? Ang White Tiger King ang lalaking nakaupo sa trono. 10,000 taon na ang nakaraan ng buwan ni Pango ang mundo at mayroon itong 4 na innate beasts, ang Green Dragon, White Tiger, Red Sparrow, at Black Tortoise. Pagtapos ay binuo ng innate beasts ang ibang lahi ng mga demonyo. Nagtagal ng 30,000 taon ang angkan ng White Tiger. Isa ang White Tiger sa 4 na innate beasts at mayroon itong mahabang buhay. Ang ika-5 henerasyong White Tiger King ang nakaupo sa trono. Ang Tiger Demon na nakahuli kay Daryl ay ang First Mighty General na katabi ng White Tiger King si Tiger Ben. Mabilis na sumagot si Tiger Ben sa tanong ng White Tiger King. Alliance Master, nagmula sa Godly Region ang lalaking ito. Pumasok siya sa Enchanted Barrier. Paniguradong gisa siyang especially iya kaya hinuli ko siya.
Nagbago ang ekspresyon ng White Tiger pagtapos niyang makinig kay Tiger Ben, nag-alab sa matinding galit ang kanyang mga mata. Pinagalitan ni Tiger Ben si Daryl dahil sa inis nang mapansin niyang nakatayo ang lalaki sa hall. Hindi mo ba alam na kailangan mong lumuhod sa harap ng aming Beast Alliance Master na si White Tiger King? Pagtapos ay sinipa niya ang likod ng binti ni Daryl. Kabanata 3585. Bumigay ang mga tuhod ni Daryl at malakas na napaluhod. Beast Alliance, White Tiger King. Nagalit siya pagkaluhod niya, sa parehong sandali, sobra siyang naguluhan. Hari, aksidente akong pumasok. Hindi ako isang especially iya mula sa Godly Region. Isa itong hindi pagkakaintindihan. Sambit niya habang mapait na nakangiti sa White Tiger King. Hindi pagkakaintindihan. Nagalit ang tigre. Nakakamuhi ang lahat ng mga Diyos sa Godly Region, pati na rin ang Nine Heaven Emperor. Itinagi nila ang sarili sa likod ng magagandang anyo. Dapat silang mamatay. Kung hindi ka isang especially iyang mula sa Godly Region, ano ka? Nakisali ang ibang mga halimaw pagtapos magsalita ni Tiger Ben. Pinuna nila si Daryl. Hindi kami makukulong dito kung hindi lang sinimulan ng Godly Region ang Godly Battle. Tama na, patayin na lang natin siya. Inakusahan ng mga demonyo si Daryl sa lahat ng kademonyohang ginawa ng Godly Region, naguluhan siya sa sitwasyon. Muli, unti-unti niyang naintindihan ang sitwasyon, alam niyang naganap ang Godly Battle ilang milyong taon na ang nakaraan, at nakulong sa lupa ang lahat ng mga demonyong naroon. Nagtamo ng hindi mabilang na pagkamatay at mga sugat ang mga demonyo noong digmaan, kaya naman galit sila sa Godly Region. Naipaliwanag nito ang hindi magandang ugaling ipinakita nila kay Daryl nang nalaman nila ang lugar na pinanggalingan nito. Tumingin sa paligid ang White Tiger, King at Kumuwei. Sige na, tumahimik kayo, dahil galing sa Godly Region ang taong ito, hindi nyo na siya kailangan tanungin pa. Kalag ka rin siya palabas at patayin. Walang kahit kaunting pagbabagong emosyonal sa mukha ng White Tiger King. Maraming namatay na miyembro sa angkan ng White Tiger noong Godly Battle at halos maubos sila. Kaya naman matindi ang galit ng White Tiger King sa Godly Region. Hindi nagpakita ng awa ang White Tiger King dahil nagmula ito sa Godly Region. Masusunod po, tumango si Tiger Ben. Pagtapos ay naglakad siya palapit kay Daryl at hinablot ito palabas para patayin. Anong nangyayari? Napatigil si Daryl sa hindi magandang kinalabasan ng paghuhukom, wala siyang magawa. Aksidente siyang pumunta sa lugar na ito at ngayon ay papatayin siya. Binaygo siya ng kanyang tadhana at wala naman siyang kinalaman sa galit sa pagitan ng God Region at mga demonyo. Hindi na nag-isip pa ng solusyon ang nabigong si Daryl, binuksan niya ang kanyang fairy soul at sinubukang kumawala kay Tiger Ben. Naramdaman ni Tiger Ben na kumikawala si Daryl at napasinggal siya. Hindi mo na kailangan pagkumawala. Nasa aming mga kamay ang iyong buhay kapag nandito ka. Hindi sumagot si Daryl at patuloy niyang binuksan ang fairy soul. Biglang narinig ang malakas na sigaw ng isang dragon. Nagpakita sa harapan ni Daryl ang lumilipad na anino ng isang dragon. Iyon ang soul contract sa pagitan nina Daryl at Jewel. Hindi, mabilis na ibubunyag ang soul contract, binuksan nito ang sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Enchanted Beast na ginamit ni Tiger Ben, ang pinakamalakas sa angkan ng White Tiger. Kabilang si Jewel sa angkan ng Divine Dragon at mayroon din siyang kapangyarihan ng isang Enchanted Beast. Ikinunsiderang pareho ang pinanggalingan nila ng White Tiger Clan, kaya naman nakita ang soul contract sa pagitan nina Daryl at Jewel sa ilalim ng puwersa ni Tiger Ben. Nakaupo sa trono ang White Tiger King, nagulat sa kaguluhan si Tiger Ben at ang iba pang halimaw sa paligid nang makita nila ang soul contract. Pagtapos, sandaling sobrang naging tahimik sa buong hall. Sa wakas at nag-react ang White Tiger King at dahan-daang tumayo nang tanungin niya si Daryl. Hoy, ikaw, anong relasyon mo sa Green Dragon Clan? Sa parehong sandali, nakatingin si Tiger Ben at ang iba pang halimaw kay Daryl habang naghihintay ng sagot. Ako, nagulat si Daryl, pagtapos ay napagtanto niyang baka ang Divine Dragon Clan ang tinutukoy ni White Tiger King. Ako ang Dragon Lord ng Divine Dragon Clan. Dragon Lord, bahagyang sumimangot ang mukha ng White Tiger King. Mukhang wala itong pinagbago pero napatigil siya sa loob-loob. Kabanata 3586. Ang Green Dragon ang pinuno ng 4 na innate beasts.
Kaya naman talagang maaalala at mapapansin si Daryl bilang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. Parehong nagulat si Tiger Ben at ang iba pang mga halimaw. Noon pa lang ay nakatira na ang Divine Dragon Clan sa legendary Island of Dragons. Bakit mo sila tinawag na Green Dragon Clan? Curious na tanong ni Daryl. Nagulat ang White Tiger King sa tanong ni Daryl, natawa siya. Ikaw ang Dragon Lord pero wala kang ideya na ang tinatawag mong Divine Dragon ay ang pinuno ng 4 na innate beasts ang Green Dragon. 4 na innate beasts. Nagulat at napuno ang emosyon ni Daryl sa bagong impormasyon. Ha? Pinuno ng 4 na beast mo mukha mo. Noon, nagdedesisyon ang Green Dragon na hindi lumaban sa tuwing maglulunsad ng digmaan ang Godly Region. Lumipad sila papuntang mundo ng mga tao at nagtago magmula noon. Talagang nakakahiya. Kung hindi nakatakas ang Green Dragon Clan at hindi ito sinabi sa atin ay miserable tayong matatalo lahat, lalo na ang makulong dito. Senggal ni Tiger Ben. Tumanggo bilang pagsang-ayon kay Tiger Ben ang lahat ng mga halimaw na naroon, nagalit siya. Huminga ng malalim si Daryl nang mapagtanto niya kung anong nangyari. Iyon pala'y Green Dragon ng Divine Dragon Clan na nasa legendary Island of Dragons, ang pinuno ng 4 na innate beasts. Pinili nilang mamalagi sa 9 continents para maiwasan ang pagiging sangkop sa godly battle maraming taon na ang nakalipas. Sa tingin ko ay mayroong rason ang Green Dragon sa pag-iwas sa labanan. Nakangiting sambit ni Daryl nang malaman niya kung anong nangyari. Ayaw magsalita masyado ni Daryl tungkol sa godly battle. Pero kailangan niyang sumuporta sa Green Dragon Clan bilang Dragon Lord nito matapos niyang madiskubre ang malalim ng galit sa Green Dragon Clan ng White Tiger King at ang ibang mga halimaw. Anong alam mo? Isa ka lamang tao. Mga duwag ang Green Dragon Clan, sumuko sila sa mga labanan. Hindi na kailangan pang ipaliwanag ang kanilang pagkilos. Sigaw ni Tiger Ben. Nahiya si Daryl nang mapait siyang ngumiti, hindi niya alam kung paano sisigot. Tumingin ang White Tiger King kay Daryl at nagsalita. Anong pangalan mo? Daryl. Sumagot ng matapat si Daryl. Sandaling nag-isip ang White Tiger King at inaral niya si Daryl. At dahil ikaw ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan, anong ginagawa mo sa Godly Region? Mapanghinalang nakatingin ang White Tiger King kay Daryl. Sabihin mo sa amin ang totoo, nirerepresenta mo ba ang Green Dragon Clan sa pagsisilbi sa Godly Region? Tanong ni Tiger Ben. Hindi mo naintindihan. Mahabang istorya ang tungkol sa kung paano ang napunta sa Godly Region. Huminga ng malalim si Daryl habang bahagyang nakangiti. Sa nakalipas na 10 minuto ay ipinaliwanag niya kung paano siya nakapunta sa Godly Region sa pamamagitan ng Chaos Teleportation Array. Ipinaliwanag niya ang bawat pangyayaring pinagdaanan niya sa Godly Region sa nakalipas na ilang araw. Nagkagulo ang buong kastilyo nang marinig nila ang sinabi ni Daryl. Namamanghang tumingin ang White Tiger King kay Daryl at ngumiti. Panipi, puno ka ng mga sorpresa. Nakakamanghang kayang lokohin ng isang taong katulad mo ang mga hapokrito sa Godly Region. Iniba ng White Tiger King ang kanyang pag-uugali kay Daryl at hindi na siya galit. Nasabik din si Tiger Ben at inilapat ang kanyang braso sa balikat ni Daryl habang tumatawa. Panipi, ha ha ha. Mukhang masaya ang pagnakaw mo ng mahahalagang prutas mula sa Spirited Fruit Garden at pagkukunwaring Emperor ng Nine Heaven. Namanghang tiningnan ng ibang mga halimaw si Daryl. Matagal na silang galit sa Godly Region at masaya silang malaman ang ginawa ni Daryl dito. Isa pa, kaibigan mo ang kaaway ng kaaway mo. Kaagad na gamaan ang madilim na paligid. Nakangiti si Daryl at gamaan ang kanyang loob sa naging sitwasyon nila ng mga halimaw. Hey asterisk T, muntik na iyon. Buti na lang at ako ang Dragon Lord ng Green Dragon Clan. Kung hindi ay patay na ako ngayon. Naisip niya. Kabanata 3587. Sikretong natuwa si Daryl. Pagtapos ay curious niyang tinanong ang White Tiger King. Iyong kamahalang White Tiger King, narinig kong hinuli ng Godly Region ang lahat ng enchanted beasts noong Godly Battle. Pagtapos ay lumingon siya. Pero bakit tanging White Tiger Clan lang ang nakikita ko rito? Nasaan ang ibang mga halimaw? Kaagad na naguluhan ang kalmadong mukha ng White Tiger King. Pagtapos ay daang-daang lumapit ang katabi ni Daryl na isang lalaking nakasuot ng kulay berde, ninitian siya nito. Iyong kamahalang Dragon Lord, ako ang Black Tortoise King mula sa Black Tortoise Clan. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy.
Nakulong dito ang 4 na innate beasts maliban sa Green Dragon. Tumango si Daryl. Kamusta naman ang Red Sparrow clan? Mukhang nabigo ang White Tiger King, Black Tortoise King, Tiger Ben, at ang lahat ng mga halimaw matapos nilang marinig ang tanong at napuno ng matinding galit ang kanilang mga mata. Nagsalita si Tiger Ben ng sumunod na segundo. Huwag niyong babanggitin ang flat-feathered na mga nilalang. Matagal na kaming nakakulong sa lugar na ito pero walang intensyong magkaisa ang mga flat-feathered na nilalang. Palagi silang naglaban para sa kapangyarihan at awtoridad. Nagulat si Daryl nang marinig niya ang kaguluhan ng mga nakakulong na halimaw. Sa nakalipas na kalahating oras ay ginamit niya ang oras para intinidan ang mga nangyari noon sa pamamagitan ng pagtatanong. Napag-alaman niyang masayang, namumuhay ang mga halimaw noong unang taon ng kanilang pagkakakulong. Pero namuo ang hindi pagkakaintindihan sa bawat angkan makalipas ang ilang sandali. Pagtapos ay nahati sa dalawang naglalakihang alyansa ang angkan ng mga ibon at naglaban ang mga ito. Ang angkan ng mga ibon, kabilang na ang Red Sparrow, Phoenix, Peacock, at Crane ay bumuo ng Flying Feathers Alliance. Samantalang Beast Alliance naman ang binuo ng White Tiger, Black Tortoise, Hell Leopard, at ng iba pa. Hindi mabilang nadigmaan ang pinaglabanan ng Flying Feathers at Beast Alliance sa nakalipas na ilang libong taong pagkakakulong sa lupain. Gustong pasukuan ng parehong paning ang kalaban at sumunod sa kani-kanilang awtoridad. Kaya naman patuloy silang naglaban at wala sa kanila ang sumuko. Nagulat si Daryl sa nalaman niyang matagal na paglalaban ng dalawang panig. Nakaka-interestal alaga ang mga demonyong ito. Nakakulong sila rito pero pinili nilang maglaban kaysa magkaisa. Hindi nakapagtatakang inalis sila ng Godly Region noong Godly Battle. Siyempre ay hindi sinabi ni Daryl ang kanyang mga naiisip. Iyong kamahalang White Tiger King. Mayroon bang paraan para makalabas tayo rito? Nakangiting sabi ni Daryl. Ayaw maging parte ni Daryl ng kaguluhan sa pagitan ng mga demonyo at ng Godly Region. Gusto lamang niyang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Nagpalitan ng awkward na tinginan sina Tiger King, Tiger Ben, at ang iba pa. Nahiya sila. Nang sumunod na segundo ay tinuwanan ng prangkang si Tiger Ben. Si Daryl at nagsalita ito. Totoong nakaka-interes ka, iyong kamahalang Dragon Lord. Kung alam naming ang daan palabas ay matagal na kaming hindi nakakulong dito. Kailangan nating wasakin ang enchanted barrier na ginawa ng Godly Region kung gusto nating makalabas. Pero sobrang lakas ng harang na iyon. Hindi namin ito kayang baliin sa level ng lakas na mayroon kami ngayon. Ano, walang nagawa si Daryl, nanlumo ito. Pagtapos ay bigla siyang may naisip. Pero, madali lang para sa akin na pumunta rito. Walang mga nakaharang. Sambit ni Daryl. Ngumiti ang White Tiger King. Panipi, maaaring hindi mo alam ang tungkol dito. 100 lang ang enchanted barrier. Kaya naman maaari kang pumasok dito papasok pero imposibleng makalabas. Hey asterisk T naman, kaagad na nawasak ang ningning ng pag-asa sa mga mata ni Daryl. Kailangan ko bang sirain ang enchanted barrier para makaalis? Maraming taon nang nakakulong ang mga donyo at wala pa silang nakikitang paraan para sirain ang harang. Anong kaya kung gawin kung mag-isa lang ako? Magiging imposibleng makalabas dito, hindi ba? Napansin ni Tiger Ben ang tila nabigong tingin sa mukha ni Daryl, tinapik niya ang balikat nito. Iyong kamahalang Daryl, huwag kayong susuko. Dapat kayong sumali sa Beast Alliance para sa Green Dragon Clan dahil kayo ang Dragon Lord mula rito. Magkakaisa tayong wasakin ang Enchanted Barrier kapag dumating na ang oras na matalo natin ang Flying Feathers Alliance. Nag-alangan si Daryl habang napakamot ng ulo. Kabanata 3588. Walang karapatan si Daryl na irepresenta ang Green Dragon Clan kahit na siya ang Dragon Lord nito. Narinig nila ang malakas at dumagundong na tunog galing sa hall habang nag-aalangan kung tatanggapin niya ang imbitasyon ni Tiger Ben. Naramdaman nila ang agos ng matinding init. Nagsumunod na segundo ay mabilis na nagtungo sa hall ang mandirigmang Tiger Demon habang sumisigaw. Naku po, nandito ang Flying Feathers Allies. Ano? Nag-iba ang mukha ng White Tiger nang mabilis itong tumayo at naglakad palabas ng hall. Sumunod sa likuran sina Tiger Ben at ang ibang miyembro ng Beast Alliance, iniwan nilang nakatayo at nag-iisa ang naguguluhang si Daryl. Anong nangyayari? Maglalaban ba sila?
Pagtapos ay mabilis siyang lumabas ng batong kastilyo. Nang makalabas siya, hindi niya mapigil ang huminga ng matalas ng malamig na hangin sa nakita niyang senaryo. Puno ng mga mandirigmang mula sa Flying Feathers Alliance ang kalangitan. Binubuo ng mga Phoenix ang Flying Feathers Alliance, may apoy ang buntot ng mga ito at makukulat na peacock. Nakakatakot ang bumalot nilang aura sa buong lugar. Mayroong ilang payat na mga anyo sa harap ng Flying Feathers Alliance, tahimik silang nakalutang sa ere. Iyon ang Red Sparrow, Queen, Gulp. Naramdaman ni Daryl ang nanuyong lalamunan niya nang titigan niya ang Red Sparrow Queen. Naisip niyang kalahating tao at kalahating halimaw ang mga demonyong nakakulong sa lupain, pero hindi niya inakalang ganito pala kaganda ang kanilang reyna. Alam niyang maaaring tuluyang maging anyong tao ang mga enchanted beast kapag narating nila ang mataas na label ng cultivation, pero tanging ang Red Sparrow Queen lang ang may anyong tao na mas maganda pa kaysa sa mga diwata. Bumaril sa hangin ang White Tiger King. Lamnutang siya sa gitna ng ere at tinitigan ang Red Sparrow Queen mula sa distansya habang sumisigaw. Anong lakas ng loob mong dalhin dito ang mga tao mo para hamunin ang Beast Alliance, Red Sparrow? Walang pakialam ang Red Sparrow Queen sa sumigaw na White Tiger King. Hindi siya nataranta, sa alap ay malamig siyang sumagot. Tigilan mo na iyan, White Tiger King. Sinaktan ng tauhan mong si Tiger Ben ang aking tauhan na si Peacock Lilibeth. Dalhin mo siya sa akin ng mabilis. Kundi ay wawasakin ko ang kastilyo ng Beast Alliance. Malamig na sinulyapan ng reynang Red Sparrow si Tiger Ben habang nagbabanta, puno ng nakakamatay na intensyon ang kanyang mga mata. Kahapon ay sinamantala ni Tiger Ben si Peacock Lilibeth na mag-isang naglalakbay at sopresang umatake sa babae, kaya naman lubha itong nasugatan. Nakoma pa rin ito, galit na galit ang Red Sparrow Queen nang malaman niya ang tungkol dito. Mahalagang tauhan ni ng Red Sparrow Queen si Peacock Lilibeth, kaya paano nito hahayaan ang pasimple nagpag-atake sa babae? Hindi natarante si Tiger Ben, proon itong tumayo ng matapang niyang harapin ang matalas na pagtitig ng Red Sparrow Queen. Tumawa ng mas malakas ang White Tiger King at kinutya nito ang Red Sparrow Queen. Red Sparrow, nasugatan ni Tiger Ben ang inyong tauhan dahil mahina ito. Sino ka para magpunta rito at gumawa ng eksena? Kung ako sayo, hindi ako magkakaroon ng kapal ng mukhang magpakita. Pagtapos ay sumulyap siya kay Tiger Ben at sumang-ayon. Nasakta ni Tiger Ben ang tauhan ng reyna at naging proud ang buong Beast Alliance. Paano mabibigo ang White Tiger King kay Tiger Ben? Sa parehong sandali, bumulwak ang tawanan ng mga miyembro ng Beast Alliance. Kabanata 3589. Kaagad na bumagsak ang mayabang at magandang mukha ng Red Sparrow Queen nang marinig niya ang pangungutya at pang-aasar mula sa White Tiger King at sa mga miyembro ng Beast Alliance. Makalipas ang ilang segundo, malamig na tiningnan ng Red Sparrow Queen at sumigaw. Magaling, magaling. Mukhang hindi mo planong ibigay sa akin si Tiger Ben. Kung ganoon ay wala na kong dapat pang sabihin. Itinaas ng Red Sparrow Queen ang kanyang kamay at narinig sa buong lugar ang malamig niyang boses. Makinig kayo sa mga utos ko, mga miyembro ng Flying Feathers Alliance. Patayin silang lahat at wasakin ang lugar na ito. Galit na galit siya. Magmula noong nakulong siya sa lupain na ito ay pinwersa sila ng Beast Alliance para sumuko sa Tiger King. Patas na naglaban ang dalawa magmula pa noong una, pero di nagtagal at gumawa ng mga malulupit na panloloko ang Beast Alliance laban sa Flying Feathers Alliance. Kahapon ay nagsagawa ng pasimpleng pag-atake si Tiger Ben laban kay Peacock Lilibeth, at ginalit ng nakakamuhing aksyon na ito ang Red Sparrow Queen. Iyon na ang huling pagkakataon nang kutsain siya ng White Tiger King nang magpakita siya at maghanap ng hustisya. Atake! Sigaw ng Flying Feathers Alliance nang manatili silang nakalutang sa ere. Narinig sa buong lupain ang sigawan nila bago nila sugurin ang kanilang mga kalaban sa lupa. Bahagyang natawa ang White Tiger King nang makita ang pagkamuhi sa kanyang mga mata. Magkapantay ang Beast Alliance at Flying Feathers. Hindi na mabilang ang naging paglalaban ng dalawang panig sa loob ng halos 10,000 taon. Kaya naman hindi na naapektuhan ang White Tiger King sa mga ataking dumating. Naisip niyang hindi magandang desisyon ang ginawang pagdala ng mga tauhan ng Red Sparrow Queen sa pugad ng Beast Alliance at gumawa ng eksena. Makinig ang lahat sa aking ipag-uutos. Hulihin ang mga kalaban.
Sigaw ng White Tiger King. Pinamunuan ni Tiger Ben ang pagbukas ng kanyang lakas at sumugod sa Flying Feathers Alliance. Sa parehong sandali, parang bagyong sumugod ang mga miyembro ng Beast Alliance sa kalaban. Sa isang kisap mata, matinding naglaban ang parehong panig. Huminga ng malalim si Daryl sa gulat, halos hindi niya kayanin ang gulat. Ang bilis nun. Nagulat siya kung gaano kabilis naglaban-laban ang parehong panig. Noong una, madali lang mahaharap ng Beast Alliance ang sunod-sunod na malulupit na pag-atake ng Flying Feathers Alliance, pero unti-unti silang bumagsak dahilan ng pag-ubos ng kanilang miyembro dahil sa pagkamatay ng mga ito. Mga ibon ang miyembro ng Flying Feathers Alliance kaya lamang sila sa ere. Kahit na nakakalipad ang mga miyembro ng Beast Alliance, lugi sila dahil hindi sila kasing liksi ng mga miyembro ng kabilang panig sa gitna ng ere. Makalipas ang ilang minuto, marami sa miyembro ng Beast Alliance ang kanilang abilidad na lumaban. Narinig ang mga ungol at sigaw dahil sa sakit. Samantala, nagpaikot-ikot sa ere ang mga miyembro ng Flying Feathers Alliance habang malinis ang kanilang pormasayon. Kahit na matatapang ang mga general mula sa Beast Alliance, tulad ni Tiger Ben na sunod-sunod na umatake sa pormasayon, miserableng hindi sila nagtagumpay sa pagtibag sa pormasayon. Hindi pa huli ang lahat para itigil ang labanan, Tiger King. Ibigay niyo na si Tiger Ben at sumuko kayo sa akin. Kung hindi ay uubusin namin kayo ngayong araw. Sigaw ng Red Sparrow Queen habang malamig at mayabang itong nakatingin. Itinapon ng White Tiger King palikod ang kanyang kamay at tumawa. Sinabi mo bang gusto mong ubusin ang aking Beast Alliance? Paniguradong nananaginip ka. Maaaring tunog mayabang siya pero sobra itong hindi mapakali sa loob-loob. Nakikita niyang hawak ng Flying Feathers Alliance ang kanyang mga tao. Maaari lamang dumpensa ang Beast Alliance pero wala siyang tsansang lumaban pabalik sa kanilang mga kalaban. Mas hindi gumaganda ang sitwasyon para sa Beast Alliance kung pagpapatuloy ang paglalaban. Pero wala sa pagpipilian ng sumuko sa Red Sparrow Queen. Well, makikita ko kung hanggang saan ka magtatagal. Hindi na ito nagsalita pa at ikinuwi ang kanyang kamay. Nagtipon sa ere ang daan-daang phoenix, bumuo sila ng tapat na nakapagharang sa langit at araw habang kumukuwi ang magaganda nilang buntot. Ho-ho, sabay-sabay na hamyuni ang mga phoenix, bawat isa sa kanila ay naglabas ng espiritual na apoy mula sa kanilang mga bibig. Ang Phoenix Clan lang ay mayroong espiritual na apoy at kaya nitong sunugin ang kahit na ano. Nagtipon ang daan-daang phoenix, naglabas ng espiritual na apoy kung saan nakabuo ito ng apoy na dapat na kumalat palapit sa mga miyembro ng Beast Alliance na nasa bang ibaba. Nag-alab ang buong langit sa napakataas na temperaturang galing sa apoy. Nakakatakot ang kanilang lakas. Hey Asterisk T. Nagulat si Daryl. Kabanata 3570. Naramdaman ni Daryl na sobrang lakas ng naghalong mga espiritual na apoy ng mga phoenix at labis itong makapangyarihan at nakakatakot kumpara sa 5 Elements Fire ni Laurel. Sa parehong sandali, namutla ang mukha ng White Tiger King at mga miyembro ng Beast Alliance. Hindi mapigil ang sumigaw ng White Tiger King. Bilis! Gamitin ang depensang mekanismo. Labis na nakakawasak ang espiritual na apoy ng mga phoenix. Magiging lubha ang kalagayan o di kaya'y mamamatay ang sinumang masusunog. Mas malala pa ang mangyayari kung halos 100 phoenix ang maglalabas ng kanilang espiritual na apoy. Nakakatakot iyon, kahit ang White Tiger King ay hindi ito isinawalang bahala. Ginamit ng mga miyembro ng Beast Alliance ang kanilang lakas sa ilalim ng pag-uutos ng White Tiger King para bumuo ng protective shield. Kumalat ang espiritual na apoy ng mga phoenix at dinilaan nito ang protective shield na nagdulot ng pag-ikot na tunog. Kahit na nagawang harangin ng protective shield ang nakakawasak na apoy ay namutla pa rin ang mukha ng mga miyembro ng Beast Alliance. Malinaw na maraming lakas nila ang nagamit sa paggawa ng protective shield. Nagawa nila itong harangin sa pamamagitan ng swerte. Ano naman kung kaya nila itong lihisin, palagi naman silang talo. Sumanghal ang Red Sparrow King habang nakasimangot. Pagtapos ay sumigaw ito, hindi nakakayanin pang magtagal ng Beast Alliance laban sa atin. Itodo nyo na at patayin silang lahat. Pagtapos magutos, bumaba ang Red Sparrow Queen at dumiretso sa pormasayon ng Beast Alliance. Para siyang isang duwende, maliksi at elegante ang kanyang kilos, nakakakilabot ang lumabas na aura sa kanyang katawan.
Napatalsik ang sinumang miyembro ng Beast Alliance na dinaanan nito. Nang inig sila at kaagad na namutla. Nawala ang kanilang abilidad lumaban o di kaya'y nahimitay. Wala pang 5 minuto nang bumagsak ang mga miyembro ng Beast Alliance sa daan sa likuran ng Red Sparrow Queen. Lumakas ang tiwala sa sarili ng Flying Feathers Alliance, Hamuni at muli silang umatake mula sa ere. Atake, determinadong manalo ng Flying Feathers Alliance sa ilalim ng pamumuno ng Red Sparrow Queen. Patuloy na narinig ang mga sigaw ng paghihirap mula sa Beast Alliance. Mahirap para sa kanila ang bumuo ng pormasayon ng sandaling iyon at unti-unti silang umatras palayo. Bagsak ang mukha ng White Tiger King nang makita niya mismo ang pagdurog sa kanyang mga kakampi ng mga atake mula sa Flying Feathers Alliance. Patuloy sa pagsigaw ang hindi mapakilang White Tiger King. Huwag kayong mataranta, bumuo ng pormasayon para dumpensa sa mga kalaban. Subalit nabugbog at nawala ng pag-asa ang mga miyembro ng Beast Alliance. Hindi na nila kaya pang gawin ng walang takot ang pag-uutos ng White Tiger King. Nataranta at umatras ang mga ito. Sandaling in-enjoy ng isang panig ang pagiging lamang sa labanan. Biglang nakulong kay Daryl ang target ng 12 ng miyembro ng Flying Feathers Alliance. Kaagad nilang tinutok ang kanilang mga atake kay Daryl. Akala nila'y miyembro ng Beast Alliance si Daryl. Isa pa, marami sa kanila ang nakita si Daryl at ang White Tiger King na sabay lumabas ng batong kastilyo. Patayin siya, sumigaw at sumugod kay Daryl ang isang miyembro. Hey Asterisk T, nabigla si Daryl. Kayong mga naglalaban, huwag niyo akong idamay. Inosente ako at nanunood lamang. Hindi ako kabilang sa Beast Alliance. Sigaw ni Daryl bago siya tumalikod para tumakbo. Sumigaw ang mahigit 12 ng miyembro ng Flying Feathers Alliance nang sugulin nila si Daryl. Tigilan na ang walang kabuluhan. Diyan ka lang. Lumabas ka sa kastilyo pero sinasabi mo sa amin na hindi ka miyembro ng Beast Alliance. Huwag kayong maniwala sa kanya. Mas asama at mga walang hiya ang mga miyembro ng Beast Alliance. To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.